Wala kang karapatang umalis ng bahay na ito. Ang trabaho mo ay manatili dito at gampanan ang tungkulin mo bilang asawa. Hindi ang tumakbo sa libing ng amang, hindi mo naman kayang tulungan noong nabubuhay pa siya. Nanlamig ang buong katawan ko. Nakatayo ako sa may pintuan, hawak ang maliit kong maleta, nakasuot ng itim na damit para sa libing ng tatay ko. Ang mga salitang iyon, mula sa bibig ng aking biyenan, ay parang latigo na humampas sa mukha ko. Hindi ako makagalaw. Ang mga paa ko'y tila nakabaon sa semento. Ang kamay kong may hawak ng maleta ay nanginginig, ang mga daliri kumakapit ng mahigpit sa hawakan nito na parabang ito lang ang tanging makapagpapatayo sa akin. Naririnig ko ang malalayong kampana ng simbahan mula sa bayan paalala na sa oras na ito sa aming probinsya, inihahanda na ang libing ng aking ama. Ang ulan ay mahinang pumapatak sa bubong ng bahay na ito na 5 taon kong tinawag na tahanan. Ang bango ng mapait na kape mula sa kusina ay umaalingaw sa buong bahay, ang kape na ako mismo ang gumigising tuwing umaga para kay Rafael. Ang aking kamay ay kusang umangat tumampi sa singsing sa aking daliri. Ang singsing na ito ang tanging mamahaling bagay na ibinigay sa akin ni Rafael noong kami nag-iisang taon pa lang. Mamahalin kita habang buhay, ang sabi niya noon habang isinusuot ito sa daliri ko. Ngayon habang nakatitig ako sa malamig na mga mata ng kanyang ina, tila ba ang pangakong iyon ay walang kabuluhan. Ang aking mga daliri marahang umikot sa singsing, parang nagtatanong kung dapat ko pa bang isuot ito. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Matalim ang boses ni Donna Alicia. Nakaupo siya sa sopa, nakaunat ang mga paa, hawak ang isang tasa ng tsa na parabang isang reyna na naguutos sa kanyang alipin. Bumalik ka dito at harapin mo ako. Hindi ako nakasagot. Ang aking lalamunan ay parabang may nakabara. 5 taon. 5 taon kong tinis ang lahat, ang mga masasakit na salita, ang pagmamaliit, ang pagtrato sa akin na parang utusan. At ngayon sa araw ng libing ng aking ama, hindi man lang nila ako hahayaang magpaalam sa huling pagkakataon. 3 taon na ang nakalipas nang ibenta ko ang maliit na bahagi ng aking mana, ang tanging natira sa akin mula sa aking namatay na ina, upang bayaran ang 2 milyong pisong utang ng pamilya nilang ito. Walang nakakaalam. Hindi ko sinabi kahit kanino. Ginawa ko iyon dahil mahal ko si Rafael, dahil naniniwala akong kami ay magtutulungan sa hirap at ginhawa. 5 taon kong inalagaan ang bahay na ito, inasikaso ang bawat pagkain, inalagaan ang biyenan kong ito noong siya'y may sakit noong nakaraang taon. Giniit ko ang aking sarili, tiniis ang lahat upang maging mabuting asawa. At nang minsang alukin ako ng aking tito na magtrabaho sa Santos Holdings, tumanggi ako. Pinili kong manatili sa bahay upang maging mabuting asawa sa paningin ng lipunan. Ngunit ngayon sinasabi ng babaeng ito na wala akong karapatan, na hindi ko kayang tulungan ang aking ama, na ang tanging trabaho ko ay ang manatili dito at sumunod. Mariel, ang boses ni Rafael ang nagpatigil sa aking pag-iisip. Narinig ko ang yabag ng kanyang mga paa sa hagdan, mabigat, mayabang, parang hari ng kaharian. Paglingon ko, nakita ko siyang bumababa, nakasuot ng mamahaling itim na suit, ang kanyang buhok na maayos ang kanyang mukha, na tila ba walang anumang problema sa mundo. Sa kanyang kamay ay may dalang isang sobre makapal puti, opisyal. Nakikinig ka ba kay nanay? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-uutos. Wala kang karapatang magdesisyon. Ako ang lalaki sa bahay na ito. Tumayo siya sa harapan ko, ibinagsak ang sobre sa mesa. Nang tumama ito sa kahoy, may kumalabog sa aking dibdib. Nakita ko ang nakasulat sa sobre, petisyon sa pagpapawalang bisa ng kasal. Hindi ako makapaniwala. Ang aking mga matay na pako sa mga titik na iyon. Hindi ito desisyon ng isang gabing pag-iisip. Nakita ko sa ibaba ang pangalan ng isang abogado, isang kilalang abogado sa lungsod. Ang mga papeles ay inihanda na matagal na panahon. Ito ay pinlano, ito ay sinadya. Ano ito? Nauutal kong tanong, ang aking boses ay tila dayuhan sa aking sariling tenga. Ang iyong kalayaan, nakanggiting sabi ni Donna Alicia, ang kanyang mga matay kumikislap, na parang ahas na nakahuli ng biktima. Kung ayaw mong sumunod, kung sa tingin mo ay may karapatan kang magdesisyon, edi pumirma ka, umalis ka. Ngunit kung mananatili ka sa ilalim ng aking mga alituntunin. Nanay, tama na. Tumahimik ka, utos ni Rafael sa akin, hindi man lang ako hinayaang matapos. Pumirma ka, ngayon na. Ipakita mo sa amin na marunong kang sumunod.
Ang aking telepono AY nag-vibrate sa aking bulsa. Ang screen ay nagpakita ng pangalan ng aking kapatid tumatawag mula sa probinsya. Nais kong sagutin ito. Nais kong marinig ang boses ng aking kapatid upang malaman kung paano na ang mga paghahanda sa libing. Ngunit bago pa ako makagalaw ang kamay ni Donna Alicia, ay mabilis na dumampot ng telepono mula sa aking bulsa at sa isang iglap pinatay nito ang tawag. Wala kang iiyakan dito. Anya ang kanyang boses ay malamig at walang awa. Matapos mong pirmahan yan saka ka na umiyak sa harap ng libingan ng tatay mo. Ang aking puso ay para bang may pumunit. Ang aking dibdib ay sumikip ang bawat paghinga ay masakit. Tiningnan ko ang orasan sa dingding 2:15 ng hapon. Ang huling biyahe ng bus patungong probinsya ay aalis ng 3:00. Kung hindi ako aalis ngayon, hindi ko na makikita ang aking ama kahit sa huling pagkakataon. Ang aking mga mata ay napunta sa papel sa mesa. Ang magatitik ay tila nagsasayaw sa harapan ko ang aking pangalan. Ang pangalan ni Rafael, ang mga detalye ng aming kasal na 5 taon na ang nakalipas. Ang kasal na pinaglaban ko laban sa aking pamilya. Ang kasal na sinabi kong magtatagumpay kahit natutol ang lahat. Ganyan dapat, narinig kong sabi ni Donna Alicia ang kanyang boses ay puno ng kasiyahan. Marunong ka namang sumunod. Ngunit hindi ako kumibo. Sa halip itinaas ko ang aking ulo at tiningnan ko si Rafael. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata ang lalaking pinakasalan ko, ang lalaking pinagtiisan ko ng 5 taon, ang lalaking ngayon ay nakatayo sa harapan ko na parang estranghero. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, nakita ko siya kung sino talaga siya, isang taong walang utang na loob. Kinuha ko ang ballpen mula sa mesa. Ang aking kamay ay nanginginig habang binubuksan ang takip nito. Ngunit sa halip na ang karaniwang asul na tinta ang ballpen na ito, ay may pulang tinta ang ginagamit namin sa opisina para sa mga dokumentong hindi dapat baguhin. Hindi ko alam kung bakit ko ito pinili. Ngunit sa aking isipan may isang bagay na nagsasabing ito ang tama. Pirmahan mo na, utos ni Rafael, ang kanyang boses ay naiinip. At ginawa ko. Ipinirmahan ko ang aking pangalan, Maria Elena Santos de Magiba, sa pulang tinta sa ilalim ng mga salitang nagsasabing, ang aming kasal ay pawawalang bisa. Ang bawat letra ay parang kutsilyo na humihiwa sa aking puso, ngunit hindi ako umiyak. Hindi ko pinahintulutan ang aking sarili na umiyak. Ibinaba ko ang ballpen. Pagkatapos dahan-dahan inalis ko ang singsing sa aking daliri. Ang singsing na minsang nangako ng habambuhay na pagmamahal. Inilagay ko ito sa mesa sa tabi ng papel na may pulang tinta. Ano? Ano ginagawa mo? Nanginginig ang boses ni Rafael. Sa unang pagkakataon nakita ko ang pagkalito sa kanyang mga mata. Hindi ako sumagot. Kinuha ko ang aking maleta at nang walang kahit isang salita, lumakad ako patungo sa pintuan. Ngunit bago ako lumabas, lumingon ako sa kanila. Tiningnan ko ang 2 taong ito na sinisikap kong mahalin at paglingkuran sa loob ng 5 taon. Salamat sa pagpapakita sa akin kung gaano kababa ang tingin ninyo sa akin. Mahinahon kong sabi ang aking boses, ay matatag kahit na ang aking puso ay nagkakagulo. Ngayon malaya na ako, at lumabas ako. Ang ulan ay bumubuhos ng malakas nang tumuntong ako sa lansangan. Ang aking damit ay mabilis na nabasa, ang aking buhok ay dumikit sa aking mukha. Ngunit hindi ako umiyak. Tumayo ako sa gitna ng ulan nakatingin sa bahay na aking iniwan, ang bahay na 5 taon kong tinawag na tahanan, ang bahay na aking pinaglingkuran, ang bahay na ngayon ay naging kulungan ko. Ang aking kamay ay nanginginig habang kinukuha ko ang aking telepono mula sa bulsa. Ang screen ay basa, ngunit gumana pa rin. Tiningnan ko ang aking mga contact at huminto sa isang pangalan na hindi ko nakausap sa loob ng 5 taon. Ang pangalan ng aking tito, ang taong sinuway ko upang pakasalan si Rafael. Pinindot ko ang tawag, 1 ring, 2 ring, 3 ring. Tito Ramon, ang aking boses ay basag, ang luha ay sa wakas ay nagsimulang umagos kasabay ng ulan. Ako po si Mariel, kailangan ko po ng tulong. Ang katahimikan sa kabilang linya ay tila isang siglo. Pagkatapos ang boses ng aking tito mababa, kalmado, ngunit puno ng isang bagay na hindi ko maintindihan. Matagal na kitang hinihintay, anak. Simulan na natin. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman kong may pag-asa. Ang bus ay humihina nang pumasok sa terminal ng bayan. Ang ulan ay hindi na kasing lakas kanina, ngunit ang langit ay kulay abo pa rin, tila nakikidalamhati sa aking pagdating. Ang aking noo ay dumikit sa malamig na salamin ng bintana, ang mga mata ay nakatitig sa labas,
ngunit wala talagang nakikita. Ang bawat puno, bawat bahay kubo, bawat kanto na dumadaan ay pumupukaw ng mga alaala na matagal ko nang itinago. Doon sa may puno ng mangga ako'y tinuruan ni Itay na magbisikleta. Sa tabi ng ilog ako'y kanyang inakay noong natatakot akong tumawid sa hanging bridge. At sa lumang simbahan sa dulo ng kalsada, ako'y kanyang inalalayan noong unang araw ng aking pag-aaral sa kolehiyo. Sinabi niya, "Anak, kahit gaano pa tayo kahirap, huwag mong hahayaang yurakan ng sinuman ang iyong pagkatao." Ang aking kamay ay kusang gumalaw patungo sa aking pulso. Ang leather bracelet na ibinigay niya noong ako'y 18, ang aking graduation gift. Ang tali ay kupas na, ang ilang tahi ay humuhulagpos na, ngunit ito ay buo pa rin. Hindi ko ito hinubad kahit kailan, kahit na sinabi ni Donna Alicia na mukhang basahan ito at dapat ko nang itapon. Hindi ko sinabi sa kanila na ito ang huling regalo ng aking ama bago ako umalis ng probinsya. "Malapit na po tayo, Ma'am Nat." Sabi ng konduktor, ang kanyang boses ay bumalot sa aking mga iniisip. Tumango ako ngunit hindi ako makagalaw. Ang aking mga paa ay tila nakatanim sa sahig ng bus. Paano ako haharap sa harap ng kanyang libingan? Paano ko haharapin ang katotohanang hindi ko siya nakita sa kanyang huling mga sandali? Ang bus ay huminto. Ang mga pinto ay bumukas. At nakita ko sila, si Joshua, ang aking nakababatang kapatid, at si Tita Nena, ang aming kapitbahay na parang pangalawang ina na. Si Joshua ay tumakbo patungo sa akin. Ang kanyang mga mata ay namumula, ang kanyang muka ay pagod. Hindi siya nagsalita, niyakap niya lang ako ng mahigpit, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. "Kuya, pasensya na." Ang tanging nasabi ko, ang aking boses ay paos. Hindi ako nakarating agad. Hindi ko alam na nakuha pa ni Itay na mabasa ang sulat mo bago siya pumanaw. Bulong ni Joshua sa aking tenga, ang kanyang luha ay tumutulo sa aking balikat. Ang huling ngiti niya ay, "Para sa iyo, ate." Ang aking dibdib ay sumikip. Ang mga salita niya ay parang martilyo sa aking puso. Sumulat ako ng sulat, isang liham na nagsasabing darating ako sa susunod na linggo, na may bago akong trabaho na magkikita kami. Hindi ko alam na iyon na pala ang huling pagkakataon. Si Tita Nena ay lumapit, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang pa, at sa isang iglap nakita ko ang pag-unawa sa kanyang mga mata. Napansin niya ang aking kamay, ang daliri na dating may singsing ay walang laman na. "Anak," mahinang sabi niya, hinawakan ng aking pisngi. "Pumayat ka. Kumain ka na ba?" Hindi ako nakasagot. Ang aking lalamunan ay may bukol na hindi ko kayang lunukin. "Tara na," sabi ni Joshua, hinawakan ng aking maleta. Naghihintay si Itay. Ang daan patungo sa aming lumang bahay ay pamilyar, ngunit ibang-iba ang pakiramdam. Ang mga kapitbahay na dating bumabati sa akin ng may ngiti ay tahimik lamang, ang kanilang mga ulo ay nakayuko. Ang aming bahay, ang bahay na itinayo ni Itay, gamit ang kanyang sariling mga kamay, ay tila mas maliit, mas madilim, mas tahimik. Sa may pintuan may mga upuang nakahanay. Ang mga bulaklak ay nakalagay sa mesa. Ang amoy ng kandila at insenso ay bumabalot sa hangin. At pagkatapos nakita ko ang kabaong. Ang aking mga paa ay tumigil. Ang aking puso ay tila huminto rin. Ang lahat ng ingay sa paligid, ang mga bulong, ang mga hagulgol, ang tunog ng ulan sa bubong ay nawala lahat. Ang mundo ay naging maliit, at ang tanging nakikita ko ay ang kahoy na kabaong na naglalaman ng aking ama. Dahan-dahan akong lumakad. Ang bawat hakbang ay mabigat, tila may humihila sa akin pabalik. Nang ako'y nasa harap na niya, ang aking magatuhod ay yumuko, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa paggalang. Ang aking mga kamay ay nakapatong sa malamig na kahoy. Tiningnan ko ang kanyang mukha. Payapa siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ko ang aking ama na walang pag-aalala sa kanyang noo. Ang mga linyang dulot ng hirap ng buhay ay tila nawala. Para siyang natutulog lamang. Ngunit hindi ako umiyak. Ang aking mga mata ay tuyo, kahit na ang aking puso ay sumisigaw. Siguro dahil nauubos ko na ang lahat ng luha sa mga nakaraang araw. Siguro dahil may parte sa akin na ayaw pang maniwala na wala na siya. Paumanhin ni Tay, bulong ko, ang aking noo ay dumikit sa kahoy. Hindi man lang kita nakita sa huling sandali. Hindi man lang kita nakapagpaalam. Sana napatawad mo ako. Ang katahimikan ay sumagot sa akin. Si Joshua ay lumapit, ang kanyang kamay ay may hawak na puting envelope. Ang papel ay bahagyang kulubot, ang sulat kamay sa harap ay nanginginig, ang sulat kamay ng isang matanda at may sakit na tao. "Ito," sabi niya, ang kanyang boses ay basag.
Ipinatago ni Itay ito para sa iyo. Sinabi niya na ibigay lamang ito sa iyo kapag ikaw ay dumating. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang kinukuha ko ang envelope. Ang pangalan ko ay nakasulat sa harap Mariel sa nanginginig na sulat kamay ng aking ama. Binuksan ko ito ng dahan-dahan ng aking mga daliri, ay maingat tila hinahawakan ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Sa loob ay isang piraso ng papel kulubot at dilaw na. Ang mga letra ay hindi perpekto, ang ilan ay malaki, ang ilan ay maliit, ang ilan ay halos hindi mabasa. Ngunit ang bawat salita ay puno ng pagmamahal. Anak kong nababasa mo ito, nangangahulugang wala na ako. Huwag kang malungkot dahil nasa mabuting lugar na ako. Ngunit may isang bagay akong nais mong tandaan. Huwag mong hayaang tapakan ng sinuman ang iyong dignidad. Ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang pagpapakasakit. Naway mahanap mo ang lakas na iwanan ang hindi ka pinahahalagahan. Mahal kita, anak. Lagi kong ipinagmamalaki sa iyo, Itay. Ang papel ay nanginginig sa aking mga kamay. Ang mga salita ay tila tumatagos sa aking dibdib. Bawat letra ay parang gamot sa sugat na hindi ko alam na mayroon ako. Ang aking ama, ang simpleng karpintero na walang natapos sa kolehiyo, ay alam. Kahit papaano alam niya. Ang unang luha ay tumulo. Pagkatapos ang pangalawa. At bago ko alam, ang mga luha ay umaagos na parang dam na sumabog. Hindi ko na napigilan, hindi ko na kayang pigilan. Pasensya na, Itay, hagulgol ko ang papel ay idinikit ko sa aking dibdib. Pasensya na at hindi kita nakinig. Pasensya na at pinili ko siya. Pasensya na at hindi ako naging sapat na matapang. Si Tita Nena ay lumapit, ang kanyang mga braso ay yumakap sa akin. Si Joshua ay lumuhod sa tabi ko, ang kanyang kamay ay nakapatong sa aking balikat. Hindi sila nagsalita, hindi nila kailangan. Ang kanilang presensya ay sapat na. Hindi ko alam kung gaano katagal akong umiyak. Ang oras ay tila huminto. Ang tanging naririnig ko ay ang aking mga hagulgol, ang ulan sa bubong, at ang tahimik na pag-iyak ni Joshua. Pagkatapos, ang aking telepono ay nag-vibrate. Ang tunog ay bigla at malupit, pinutol ang sagradong sandali. Tiningnan ko ang screen, ang pangalan na umaasang hindi ko na makikita pa. Rafael. Ang aking puso ay tumigil. Ang aking mga luha ay natuyo agad. Ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng sugat ay bumalik sa isang iglap. Ang telepono ay patuloy na nag-vibrate sa aking kamay. Isang tawag, dalawang tawag, tatlong tawag. Nakuha mo ba ang aking mensahe? Sabi ni Joshua, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hindi ako sumagot. Ang aking mga mata ay nakatitig sa screen, ang pangalan ni Rafael ay kumikislap na parang panunuya. Huwag mong sagutin, ating, sabi ni Joshua, ang kanyang boses ay matigas. Hindi mo kailangan. Ngunit bago ko pa matapos ang kanyang pangungusap, ang aking hinlalaki ay pumindot na sa sagot. Hello, ang aking boses ay paos, ngunit matatag. Babalik ka agad dito. Ang boses ni Rafael sa kabilang linya ay puno ng galit, puno ng utos. Hindi mo kayang mabuhay nang wala ako. Alam mo iyon, di ba? Babalik ka at kakalimutan natin ang lahat ng ito. Ang katahimikan ay bumalot sa akin. Tiningnan ko ang papel sa aking kamay. Ang mga salita ng aking ama ay tila kumikinang sa ilalim ng liwanag ng kandila. Hindi mo kayang mabuhay nang wala ako, ulit ni Rafael. Ang kanyang boses ay naiinip. Sino ka ba kung wala ako, Mariel? Ngumiti ako. Isang ngiti na hindi ko maintindihan, hindi malungkot, hindi masaya, ngunit isang bagay na mas malalim. Isang bagay na ipinanganak sa sandaling iyon, sa harap ng libingan ng aking ama, habang hawak ang kanyang huling mga salita. Tama ka. Mahinahon kong sabi, ang aking boses ay kalmado. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Ang katahimikan sa kabilang linya ay puno ng pagkalito. Pero Rafael, patuloy ko, ang aking mga mata ay nakatingin sa kabaong ng aking ama. Hindi ko na kailangan pang mabuhay nang may kasama kang gaya mo. At bago pa man siya makasagot, pinindot ko na ang end call. Ang ulan ay huminto. Ang langit ay unti-unting nagiging maliwanag, ang mga ulap ay naghihiwalay. Tiningnan ko ang papel sa aking kamay, ang mga salita ng aking ama ay tila nagbibigay sa akin ng lakas. Mahal kita, Itay, bulong ko, ang aking mga luha ay muling tumulo, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit. At salamat sa pagpapaalala sa akin kung sino ako. Si Joshua ay tumingin sa akin, ang kanyang mga mata ay may tanong. Si Tita Nena ay ngumiti, ang kanyang mga mata ay basa. Anong gagawin mo, ating, tanong ni Joshua. Tiningnan ko ang envelope sa aking kamay, ang leather bracelet sa aking pulso, ang libingan ng aking ama sa harapan ko. Magpapaalam ako, sabi ko, ang aking boses ay matatag. At pagkatapos,
magsisimula akong mabuhay. Tumayo ako sa harap ng puntod ng aking ama. Ang mga daliri ko ay marahan na humahaplos sa leather bracelet na nasa aking pulso. Ang lupa ay basa pa mula sa ulan kanina, at ang amoy ng basang damo ay pumupuno sa aking ilong. Tahimik ang lahat, ang tanging naririnig ko ay ang mga ibon na naghahanap ng makakain sa malapit na puno. Bababa na ako, Itay. Bulong ko, ang aking mga mata ay nakatuon sa pangalan niyang nakaukit sa lapida. Bababa na ako sa Maynila. May gagawin akong importante. Hindi ako sigurado kung ano ang eksaktong gagawin ko. Ngunit ang hawak kong susi sa aking bulsa, ang susi na iniwan ng aking ama, ay tila may sariling mensahe. Ang susi ng bahay ni Lola Ising sa Maynila. Ang bahay na hindi ko alam na nariyan pa pala. Nang lumingon ako, nakita ko si Joshua at Tita Nena na naghihintay sa akin sa may gate ng sementeryo. Ang mga mata ni Joshua ay puno ng pag-aalala, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Si Tita Nena naman ay may dalang bayong na puno ng pagkain. Kain muna tayo bago ka umalis, anak. Sabi ni Tita Nena habang papalapit ako. Hindi ka pwedeng maglakbay ng gutom. Ngumiti ako. Salamat, tita, pero kailangan ko nang umalis. Baka maabutan ako ng gabi. Sandali lang, ta. Sabi ni Joshua, hinawakan ng aking braso. May sasabihin ako sa'yo bago ka umalis. Tumigil ako at hinarap siya. Ang kanyang mukha ay seryoso, hindi ang karaniwang Joshua na laging nakangiti. Nung huling gabing kasama natin si Itay, simula niya ang kanyang boses ay tahimik. May isa pa siyang sinabi sa akin. Sabi niya, napahinto siya, tila nag-iipon ng lakas. Sabi niya, Joshua, kapag handa na ang ate mo, sabihin mo sa kanya na hindi niya kailangang dalhin ang bigat ng mundo mag-isa. Nandyan kayo, nandyan ang pamilya niya. Ang aking puso ay tumibok ng malakas. Ang magasalita ng aking ama, kahit patay na siya, patuloy pa rin siyang nagbibigay sa akin ng lakas. At sabi rin niya, patuloy ni Joshua, ang kanyang kamay ay mas humigpit sa aking braso. Na kapag may nagtangkamang saktan ka ulit, hindi ka na dapat matakot. Kasi hindi ka na nag-iisa. Hindi ko napigilan ang pagtulo ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pasasalamat sa isang ama na kahit wala na, patuloy pa ring gumagabay sa akin. Yumakap ako kay Joshua mahigpit at matagal. Salamat, Josh. Sabihin mo kay Itay na hindi ko siya bibiguin. Sigurado ka na ba, ate? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Sa Maynila ka na naman babalik. Doon siya. Doon sila. Tiningnan ko ang susi sa aking palad. Ang malamig na metal ay tila nagbibigay sa akin ng kakaibang init. Oo, matatag kong sagot. Kasi doon nagsisimula ang bagong buhay ko, hindi para sa kanila, para sa akin. Bago pa man siya makasagot, ang aking telepono ay nag-vibrate. Kinabog ang dibdib ko. Ngunit nang tiningnan ko ang screen, hindi si Rafael ang tumatawag. Ito ay isang numero na hindi ko kilala. Isang Maynila na numero. Hello, sagot ko, ang aking boses ay maingat. Maria Elena, ang boses sa kabilang linya ay familiar, malalim, professional at may kakaibang autoridad. Bigla kong nakilala ito. Attorney Salazar, o ako ito. Sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso. Kailangan nating mag-usap tungkol sa iyong karapatan sa bahay ng pamilya Di Magiba. May mga dokumento kang kailangang pirmahan. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Bahay ng pamilya Di Magiba. Mga dokumento, anong ibig sabihin nito? Attorney Salazar, sabi ko, ang aking boses ay nanginginig. Anong ibig ninyong sabihin? Wala na akong kinalaman sa pamilyang iyon. Pinirmahan ko na ang... Alam ko, Maria Elena, putol niya, ang kanyang boses ay kalmado. Kaya nga kailangan nating mag-usap. May mga bagay kang hindi alam, mga bagay na dapat mong malaman bago ka magdesisyon ng kahit ano pa. Tiningnan ko si Joshua, ang kanyang mga mata ay may tanong. Si Tita Nena ay nakatayo sa tabi, ang kanyang mga kamay ay nag-aalala na pinipiga ang bayong. Kailan po, ang tanong ko, ang aking boses ay pilit na kalmado. Bukas kung maaari, sa aking opisina sa Maynila, 10:00 ng umaga. Bukas, ulit ko, ang aking isipan ay mabilis na gumagana. Bukas nga pala ang plano kong bumalik sa Maynila. Sige po, bukas, nandyan ako. Magaling, sabi ni Attorney Salazar, at may bakas ng kasiyahan sa kanyang boses. At Maria Elena, dalhin mo ang susi na iniwan sa iyo ng iyong ama. Ang aking hininga ay naputol. Paano niya nalaman ang tungkol sa susi? Paano ninyo? Nagsimula ako, ngunit siya ay tumawa, isang tawa na tila may alam sa lahat. May mga bagay tayong dapat pag-usapan, Maria Elena. Mga bagay na matagal nang dapat mong malaman. Magkita na lang tayo bukas.
At bago pa man ako makapagsalita, binabana niya ang tawag. Ang aking kamay ay nanginginig habang hawak ang telepono. Ang susi sa aking bulsa ay tila mas mabigat na ngayon. Anong nangyari ating tanong ni Joshua, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Sino yon? Si Attorney Salazar. Sabi ko, ang aking boses ay halos bulong. Ang abogado ng pamilya Santos. Nagkatinginan kami ni Joshua. Ang pangalang Santos ay hindi madalas nababanggit sa aming pamilya. Ito ay isang pangalan na tila bawal, isang pangalan na nagdadala ng mabigat na kasaysayan. Ang abogado ni Don Ramon, tanong ni Joshua, ang kanyang boses ay pabulong. Tumango ako. Oo. At sinabi niyang may mga dokumento akong kailangang pirmahan tungkol sa bahay ng pamilya Dimagiba. Anong ibig sabihin noon? Tanong ni Tita Nena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Umiling ako. Hindi ko alam, pero sinabi niyang dalhin ko ang susi na iniwan ni Itay. Tiningnan ko ang susi sa aking palad, ang lumang susi ng bahay ni Lola Ising. Bigla ang lahat ay tila magkakaugnay. Ang bahay na iyon, ang mga dokumento, ang abogado ng pamilya Santos. Kailangan ko nang umalis. Sabi ko, ang aking boses ay biglang matatag. Bukas pa ang usapan, pero kailangan kong makarating sa Maynila ngayon. Samahan kita, sabi ni Joshua. Ang kanyang boses ay determinado. Umiling ako. Hindi, Josh. Kailangan mong manatili dito. Kailangan mong bantayan ang bahay ni Itay. At kailangan mong alagaan si Lola. Pero ate, Joshua, sabi ko, hinawakan ang kanyang balikat. Kaya ko na. Sa pagkakataong ito, kaya ko na. Ang kanyang mga mata ay nag-aalala, ngunit tumango siya. Sige, pero tawagan mo ako kapag may kailangan ka, kahit anong oras. Oo, ngumiti ako. Pangako. Tumingin ako kay Tita Nena na tahimik na pinagmamasdan kaming magkapatid. Tita, salamat sa lahat. Salamat sa pag-alaga sa amin ni Itay. Lumapit si Tita Nena at niyakap ako ng mahigpit. Anak, tandaan mo lang, ang taong may malinis na puso ay hindi kailangang matakot sa dilim. Liwanagin mo lang ang iyong dinadaanan at makikita mo ang tamang daan. Hinalikan ko siya sa pisngi. Salamat, tita, ingat kayo. Bago pa man ako tuluyang makalayo, tumawag si Joshua. Ate, napalingon ako. Yung bahay ni Lola Ising. Sabi niya, ang kanyang boses ay may pag-aalinlangan. Alam mo bang may nakatira doon, nanlamig ang aking dugo. Anong ibig mong sabihin? May nakausap akong taga Maynila noon. Sabi ni Joshua, ang kanyang mukha ay seryoso. Sabi nila may mga taong pumupunta doon. Mga taong mukhang may kinalaman sa pamilya Dimagiba. Ang aking puso ay tumibok ng malakas. Ang pamilya Dimagiba sa bahay ni Lola Ising. Sigurado ka ba? Tanong ko, ang aking boses ay pabulong. Hindi ako sigurado, ating pag-amin niya. Pero sabi lang nila, baka chismis lang. Ngunit may kakaibang pakiramdam sa aking dibdib. Ang mga dokumento na kailangan kong pirmahan. Ang bahay ng pamilya Dimagiba. Ang bahay ni Lola Ising. Ang lahat ay tila magkakaugnay, ngunit hindi ko pa nakikita ang buong larawan. Tiningnan ko ang susi sa aking palad. Ang lumang susi ay tila may sariling sikreto, isang sikretong handa ng mabunyag. Kailangan ko nang umalis. Sabi ko, ang aking boses ay matatag. May mga bagay akong kailangang malaman, at bukas malalaman ko na ang lahat. Hinalikan ko si Joshua sa noo at niyakap si Tita Nena ng isang beses pa. Pagkatapos humakbang ako palayo patungo sa daan na magdadala sa akin pabalik sa Maynila, patungo sa mga sagot na matagal ko nang hinahanap. Ngunit habang naglalakad ako, hindi ko maiwasang isipin ang mga salita ni Attorney Salazar. May mga bagay kang hindi alam, mga bagay na dapat mong malaman bago ka magdesisyon ng kahit ano pa. At isang bagay ang sigurado ako, ang buhay na aking babalikan sa Maynila ay hindi na ang buhay na aking iniwan. Ang mga lihim ng pamilya Dimagiba, ang mga lihim ng aking sariling pamilya, ang susi ng bahay ni Lola Ising, lahat ng ito ay magkakaugnay. At ako ang magbubukas ng mga pinto na iyon. Kahit ano pa ang nasa likod ng mga ito. Tumayo ako sa harap ng lumang bahay ni Lola Ising, hinihigpitan ang pagkakahawak sa susi na nasa aking palad. Ang dalawang palapag na bahay ay tila nakatayo pa rin ng matatag sa kabila ng paglipas ng panahon. Ang pintura ay kupas na may mga bitak ang dingding, ngunit may kakaibang tibay na hindi maipagkakaila. Parang si Lola mismo, payat matanda, pero hindi kailanman nabali. Lumunok ako. Ang huling beses na nakatayo ako dito ay kasama si Itay noong bata pa ako. Si Lola Ising ang nag-alaga sa amin tuwing bakasyon siya, ang nagturo sa akin kung paano magluto ng adobo na may kasamang luya, kung paano magtanim ng kamatis sa likod bahay,
at kung paano maging matatag kahit na ang mundo ay tila gumuguho sa paligid mo. Kaya mo yan, Maria Elena, laging sinasabi ni Lola. Ang babae ay hindi baso na madaling mabasag. Ang babae ay bakal na hinuhubog ng apoy. Ipinihit ko ang susi sa lumang kandado. May pag-aalinlangan ito sa una, ngunit sa pangalawang subok bumukas ito nang may malutong na tunog. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at sinalubong ako ng alikabok at mabigat na hangin ng isang bahay na matagal nang walang nakatira. Ang bahay ni Lola bulong ko. Ang mga muebles ay natatakpan ng puting tela, mga multo ng mga bagay na minsan ay buhay. Ang hagdanan na gawa sa kahoy ay langit-ngit pa rin tulad ng naaalala ko. Ang amoy ng lumang kahoy at tuyong bulaklak ay pumuno sa aking ilong at sa isang iglap ako ay bumalik sa pagkabata, tumatakbo sa hagdan, tumatawa. Habang hinahabol ako ni Lola, ang kanyang mga paa ay mabilis kahit na matanda na siya. Lumakad ako papasok, ang aking mga paa ay nag-iiwan ng mga marka sa maalikabok na sahig. Ang mga bintana ay natatakpan ng makapal na kurtina, kaya ang liwanag ay halos hindi pumapasok. Binuksan ko ang isa at ang sikat ng araw ay bumuhos sa silid na nagpapakita ng mga butil ng alikabok na sumasayaw sa hangin. Hindi na kita pababayaan, Lola. Sabi ko, ang aking boses ay tila nawala sa kalawakan ng bahay. Dito ako magsisimula muli. Kumuha ako ng walis mula sa sulok at nagsimulang maglinis. Ang bawat pagwawalis ay tila nag-aalis ng mga alaala, ang mga pagsubok sa nakaraang 5 taon, ang mga masasakit na salita ni Donna Alicia, ang mga malamig na titig ni Rafael. Sa bawat alikabok na aking inaalis, tila may isang bahagi ng nakaraan na nawawala. Ngunit may isang bagay na hindi ko maalis, ang tanong na bumabagabag sa akin mula pa kahapon. Bakit kailangan kong dalhin ang susi ng bahay na ito? Ano ang kinalaman nito sa mga dokumento ni Attorney Salazar? At bakit may mga taong pumupunta dito, mga taong may kinalaman sa pamilya Dimagiba? Umiling ako at nagpatuloy sa paglilinis. Hindi ako magpapadala sa takot. Hindi na. Pagkatapos ng ilang oras, ang bahay ay nagsimula ng maging buhay muli. Ang mga bintana ay bukas, ang hangin ay sariwa, at ang mga muebles ay walang alikabok. Napagod ako, ngunit may kakaibang kapayapaan sa aking dibdib, isang pakiramdam na sa wakas may lugar akong matatawag na akin. Umupo ako sa lumang upuan ni Lola, ang upuan na laging malapit sa bintana kung saan siya nakaupo, tuwing hapon umiinom ng kape at pinapanood ang mga taong dumadaan. Napangiti ako. Minsan nakaupo ako sa kanyang kandungan at ikinukwento niya ang mga kwento ng kanyang kabataan. Alam mo ba, Maria Elena, minsang sinabi niya, ang kanyang mga mata ay kumikinang, na minsan akong naging pinakamayamang babae sa Binondo. Tumawa ako noon, iniisip na nagbibiro lamang siya. Talaga, Lola, bakit hindi ka na mayaman ngayon? Ngumiti siya, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Dahil ang kayamanan ay hindi nasusukat sa pera, anak. Ang kayamanan ay nasusukat sa mga taong handang tumulong sa iyo kapag ikaw ay nangangailangan. Hindi ko naisip ang mga salitang iyon noon. Ngunit ngayon, nakaupo sa kanyang upuan, naiintindihan ko na. Tumingin ako sa mesa sa harap ko, ang lumang mesa na gawa sa kahoy na puno ng mga gasgas at marka. May drawer ito at may kakaibang paghila sa akin na buksan ito. Dahan-dahan kong binuksan at sinalubong ako ng amoy ng lumang papel at tinta. Sa loob may mga lumang dokumento, mga resibo at mga litrato na kupas na. Ngunit isang bagay ang nakakuha ng aking pansin, isang maliit na kwaderno na may leather na pabalat, ang mga sulok ay sira na. Ang pangalan sa harap ay halos kupas na, ngunit nakita ko ito, Ising Santos. Ang kwaderno ni Lola, bulong ko. Dahan-dahan kong binuksan ito, ang mga pahina ay dilaw na at malutong. Ang sulat kamay ay pino at maayos, ang sulat kamay ng isang babaeng marunong mag-ingat ng mga detalye. Ang bawat pahina ay may pet sa mga pangalan at mga numero, mga tala ng utang. Napabuntong hininga ako. Si Lola Ising ay kilala sa Binondo bilang isang babaeng nagpapautang, ngunit hindi siya tulad ng ibang nagpapautang. Hindi siya naniningil ng malaking interes, at hindi niya kailanman pinahiya ang mga may utang. Ang utang ay utang, madalas niyang sinasabi. Ngunit ang dignidad ng tao ay hindi dapat ipagsangla. Lumipat ang aking mga mata sa mga pahina. May mga pangalan na kilala ko, mga kapitbahay, mga kaibigan, mga kakilala. Ngunit isang pangalan ang nagpahinto sa akin. Alicia Dimagiba, 500,000 PHP. 10 taon na ang nakalipas, ng lamig ang aking dugo. Si Donna Alicia, bulong ko, hindi makapaniwala. Ang nanay ni Rafael umutang kay Lola. Tiningnan ko ang pet sa eksaktong 10 taon na ang nakalipas. Bago ako nakilala ni Rafael.
bago ako naging bahagi ng pamilya Dimagiba. Ang kanyang pangalan ay nakasulat ng malinaw kasama ang pirma ni Donna Alicia, ang parehong pirma na nakita ko sa maraming dokumento sa bahay nila. At sa ibaba may isang tala na sulat kamay ni Lola. Kung hindi mabayaran ang bahay ng pamilya Dimagiba, ay mapupunta sa pamilya Santos. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Ang bahay ng Dimagiba, ang bahay na aking tinirahan sa loob ng 5 taon, ay hindi pala pag-aari nila. Ang bahay na ipinagmamalaki ni Donna Alicia, ang bahay na lagi niyang sinasabing, itinayo ng aking asawa gamit ang kanyang sariling mga kamay. Hindi maaari. Bulong ko. Ito ay. Umiling ako sinusubukang iproseso ang information. Ang bahay na iyon, ang malaking bahay sa may executive village, ay naging piyansa para sa utang ni Donna Alicia. At hindi pa ito nababayaran hanggang ngayon. Ngunit paano naging posible na ang isang bahay ay naipiyansa nang hindi nalalaman ng mga nakatira dito? Maliban na lamang kung hindi nila alam, bulong ko. Hindi nila alam na ang bahay ay hindi na kanila. Ang realization ay tumama sa akin na parang kulog. Ang pamilya Dimagiba ay namumuhay sa isang bahay na hindi na kanila. Ang kanilang kayabangan, ang kanilang pagmamalaki, lahat ng iyon ay nakasandal sa isang pundasyon na hindi pala matatag. Ngunit bakit hindi ito inangkin ng pamilya Santos? Bakit hindi ito kinuha ni Lola na pabuntong hininga ako? Si Lola Ising mabait siya, masyadong mabait. Malamang na binigyan niya ng panahon ang pamilya Dimagiba na magbayad. At nang siya ay pumanaw ang utang ay nanatiling nakabitin isang tabak na nakasabit sa ulo ng pamilya Dimagiba, hindi alam na maaari itong mahulog anumang oras. Tiningnan ko muli ang kwaderno. May iba pang mga pangalan, marami pang mga pangalan. Ngunit ang pangalan ni Donna Alicia ang pinakamalaking utang. At ang tala ni Lola ay malinaw, ang bahay ng Dimagiba ay mapupunta sa pamilya Santos kung hindi mababayaran. Bakit hindi mo ito sinabi sa akin, Lola? Bulong ko, ang aking mga mata ay nagsisimula ng mapuno ng luha. Bakit hindi mo sinabi na ang bahay na aking tinitirhan ay na may kapangyarihan pala ako? Ngunit alam ko ang sagot. Si Lola Ising ay hindi kailanman naniwala sa paghihiganti. Siya ay naniniwala sa katarungan, ngunit sa kanyang sariling panahon. Kinuha ko ang aking telepono at hinanap ang numero ni Attorney Salazar. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang pinindot ko ang call button. Maria Elena, sagot niya pagkatapos ng 2 ring. Nasa Maynila ka na ba? Opo, attorney. Sabi ko, ang aking boses ay pabulong. Nasa bahay ako ni Lola Ising at nakakita ako ng isang bagay. Ano iyon? Ang kwaderno ni Lola, sabi ko. May mga tala siya ng mga utang at may pangalan si Donna Alicia Dimagiba. Umutang siya ng 500,000 pesos 10 taon na ang nakalipas. May katahimikan sa kabilang linya. Attorney, nandyan ka pa ba? Oo, sabi niya, ang kanyang boses ay mabagal at seryoso. Nabasa mo ba ang tala sa ibaba? Oh, sabi ko, ang aking boses ay nanginginig. Kung hindi mabayaran ang bahay ng pamilya Dimagiba, ay mapupunta sa pamilya Santos. Tama, sabi ni Attorney Salazar. Ang bahay ng Dimagiba ay legal na pag-ari ng pamilya Santos. Hindi pa ito na ipapalipat sa pangalan nila dahil may utang pa sila. Ang aking puso ay tumibok ng malakas. Ibig sabihin, ang bahay na tinitirhan nila sa loob ng 5 taon, hindi nila pag-aari, pagkumpirma niya. Hindi kailanman naging kanila. Napahawak ako sa upuan ni Lola, sinusubukang stabilize ang aking sarili. Ang lahat ng mga taon na iyon, ang mga taon na tiniis ko, ang mga masasakit na salita ni Donna Alicia, ang mga taon na pakiramdam ko ay walang halaga ako sa bahay na iyon. Ang bahay na iyon ay pag-ari ng aking pamilya. Ang bahay na iyon ay akin. Attorney, sabi ko, ang aking boses ay biglang matatag. Bakit hindi ko alam ito? Bakit hindi ito sinabi sa akin? May mga bagay na hindi mo alam, Maria Elena, sabi niya. Mga bagay na dapat mong malaman bago ka magdesisyon ng kahit ano pa. Ang mga salita ay pamilyar, sinabi niya ito kahapon. Ngunit ngayon may ibang bigat ang mga ito. At may isa pang bagay, Maria Elena, sabi ni Attorney Salazar, ang kanyang boses ay may kakaibang seryosidad. Ang iyong tiyuhin, si Don Ramon, ay may gusto kang makilala. Bukas 10:00 ng umaga sa opisina. Nanlamig ako. Si Don Ramon, bulong ko. Bakit niya ako gustong makilala? May mga bagay siyang sasabihin sa iyo, sabi niya. Mga bagay tungkol sa iyong lola, tungkol sa iyong pamilya, at tungkol sa hinaharap mo. Tumingin ako sa kwaderno sa aking mga kamay.
Ang leather na pabalat ay malamig sa aking balat, ngunit may bigat ito, bigat ng mga lihim, bigat ng kasaysayan, bigat ng isang pamana na hindi ko alam na akin. Sige, attorney, sabi ko, ang aking boses ay matatag. Bukas alas 10, nandyan ako. May kasama ka bang dala? Tanong niya. Ang susi ng bahay ni Lola Ising. Tiningnan ko ang susi na nasa mesa, ang lumang susi na ibinigay sa akin ni Itay. Opo, nasa akin. Mabuti, sabi niya. Dahil ang susi na iyan ay may mas malaking kahulugan kaysa sa inaakala mo. Pagkatapos ng tawag, umupo ako sa upuan ni Lola, hawak ang kwaderno sa aking mga kamay. Ang bahay ay tahimik, ngunit ang aking isipan ay puno ng mga tanong. Ang bahay nga di magiba ay pag-aari ng pamilya Santos. Ang aking lola ay may hawak ng utang ng aking biyenan. At bukas makikilala ko ang aking tiyuhin, ang taong tumutol sa aking kasal, ang taong hindi ko nakausap sa loob ng 5 taon. Binuksan ko ang kwaderno muli at ang aking mga mata ay dumako sa isang pahina na hindi ko napansin kanina. May isang litrato na nakatago sa pagitan ng mga pahina, isang lumang litrato, kupas na at malutong. Tiningnan ko ito ng mabuti. Isang babae, bata pa, maganda, may matalim na mga mata. Nakaupo siya sa isang upuan, may hawak na bata sa kanyang kandungan. Si Lola Bulongko at si Itay, ngunit may isang bagay na kakaiba. Sa likod ng litrato may sulat kamay, hindi ang sulat kamay ni Lola, ngunit isang mas pino, mas matalim na sulat. Para kay Maria Elena, ang tagapagmana ng pangarap. Ang aking puso ay tumibok ng malakas. Ang tagapagmana ng pangarap. Ano ang ibig sabihin nito? Binaliktad ko ang litrato at sa likod may isa pang pangalan na nakasulat. Ramon Santos. Si Don Ramon Bulongko, hindi makapaniwala. Siya ang sumulat nito. Ang litrato ay tila mas mabigat na ngayon sa aking mga kamay. Ang aking tiyuhin, ang taong hindi ko nakausap sa loob ng 5 taon, ay may hawak ng litratong ito. Ang litratong may pangalan ko. Isinara ko ang kwaderno at inilagay ito sa aking bag kasama ang litrato. Tumingin ako sa labas ng bintana, ang araw ay papalubog na, ang kalangitan ay puno ng kulay kahel at lila. Bukas alas 10, bulong ko sa sarili. Bukas malalaman ko ang lahat. Ngunit habang nakaupo ako sa upuan ni Lola, hindi ko maiwasang maramdaman na may isang bagay na mas malaki ang naghihintay sa akin. Ang kwaderno, ang litrato, ang susi, ang bahay, lahat ng ito ay mga piraso ng isang palaisipan na hindi ko pa nakikita ang buong larawan. Ngunit isang bagay ang sigurado ako, bukas magsisimula ang isang bagong kabanata. At sa pagkakataong ito, ako ang may hawak ng panulat. Tiningnan ko ang litrato ng isang beses pa, ang babaeng may matalim na mga mata, ang batang nakangiti sa kanyang kandungan, ang aking lola, ang aking ama, ang aking pamilya. Para kay Maria Elena, Bulongko, inuulit ang mga salita ni Don Ramon, ang tagapagmana ng pangarap. At sa sandaling iyon, sa lumang bahay ni Lola Ising, na may hawak na kwaderno ng mga utang at isang litrato ng nakaraan, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Kapangyarihan. Ang umaga ay malamig, ngunit ang aking mga palad ay pinagpapawisan habang nakatayo ako sa harap ng Santos Holdings Tower. Tiningnan ko ang taas ng gusali, 30 palapag ng salamin at bakal na tila umaabot sa langit. 5 taon na ang nakalipas nang tumayo ako sa harap ng parehong gusaling ito, ngunit ibang-iba ang pakiramdam ngayon. Noon bata ako at matigas ang ulo. Tumanggi akong pumasok sa negosyo ng pamilya dahil gusto kong patunayan na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Pinili ko si Rafael. Pinili ko ang pag-ibig na akala ko'y sapat na. Hindi ako nagkamali. Bulong ko sa sarili, ngunit ang mga salita ay parang dayuhang bumalik sa akin. Huminga ako ng malalim at binuksan ang pinto. Ang lobby ay napakalawak, marmol na sahig, kristal na chandelier at mga empleyadong nagmamadali sa kani-kanilang mga direksyon. Pakiramdam ko ay isa akong maliit na isda sa isang napakalawak na karagatan. Ate, lumingon ako at nakita ko si Lino, ang aking pinsan, na tumatakbo palapit sa akin. Ang kanyang ngiti ay malapad, ang kanyang mga mata ay kumikislap. Ate, ang tagal kitang hindi nakita. Sigaw niya, niyakap ako ng mahigpit. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Lino, ang laki mo na. Siyempre ate, tumawa siya, kinalas ang pagkakayakap. 5 taon na, hindi ba hindi na ako ang batang sumusunod sa'yo kahit saan? Tiningnan ko siya, ang aking pinsan na dating payat at maliit ngayon ay isa ng binatang may tindig. Nakasuot siya ng mamahaling suit, may ID lace na may nakasulat na Lino Santos, Chief Operating Officer.
Bakit ka nakatitig na tatawang tanong niya? Nagbago ba ako ng husto? Oo, sagot ko pinunasan ng aking mga mata. Pero ang kulit mo pa rin halata naman. Ganyan talaga ako ate, sabi niya inakay ako papunta sa elevator. Hindi ako nagbabago, ikaw sa kabilang banda. Huminto siya tiningnan ako ng masinsinan. Ano tanong ko? Wala, sabi niya ang kanyang boses ay biglang naging seryoso. Basta, natutuwa lang ako na nandito ka na. Matagal ka naming hinintay ni Tito Ramon. Ang elevator ay bumukas at pumasok kami. Pinindot ni Lino ang ika-30 palapag. Kinakabahan ka ba? Tanong niya. Oo, sagot ko ng tapat. Hindi ko alam kung ano ang aasahan. Huwag kang mag-alala ate, sabi niya hinawakan ng aking balikat. Si Tito Ramon, hindi siya ang kaaway mo, hindi kailanman. Ang elevator ay huminto at ang mga pinto ay bumukas sa isang malawak na corridor. Sa dulo nito may isang malaking kahoy na pinto na may nakasulat na Don Ramon Santos Chairman and CEO. Nandito na tayo, sabi ni Lino tumingin sa akin. Handa ka na ba't? Huminga ako ng malalim. Oo. Binuksan ni Lino ang pinto. Ang opisina ay napakalawak, isang buong palapag na puno ng mga libro, mga painting at isang malaking bintana na nagpapakita ng buong skyline ng Maynila. Sa gitna nito may isang malaking mesa na gawa sa kahoy na nara at sa likod nito, Maria Elena. Ang boses ay malalim at pamilyar, isang boses na hindi ko narinig sa loob ng 5 taon. Si Don Ramon Santos ay nakatayo, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin. Tito Ramon, bulong ko. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay matalim ngunit may init na hindi ko inaasahan. Ang kanyang buhok ay pumuti na ngunit ang kanyang tindig ay matatag pa rin. Mariel anak, sabi niya, ang kanyang boses ay may bahid ng emotion. Matagal na kitang hinihintay. Lumapit ako sa kanya, hindi alam kung ano ang gagawin. Ngunit bago ako makapagsalita, niyakap niya ako, isang yakap na puno ng mga taon ng pag-aalala at pagmamahal. Pasensya na anak, bulong niya. Pasensya na at hindi kita naprotektahan. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Tito, hindi ko alam. Hindi mo kailangang magpaliwanag, sabi niya kinalas ang pagkakayakap. Umupo ka, marami tayong pag-uusapan. Umupo ako sa harap ng kanyang mesa, habang si Lino ay umupo sa isang sulok, tahimik na pinagmamasdan kami. Si Don Ramon ay umupo sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa akin. Alam mo ba't simula niya na noong araw na sinabi mong ikakasal ka kay Rafael? Halos mawalan ako ng malay. Tito, hindi dahil sa ayaw kitang makitang masaya, mabilis na sabi niya. Kundi dahil alam kong hindi siya karapat-dapat sa'yo. Alam kong hindi kanya kayang pahalagahan. Tumingin ako sa aking mga kamay. Pero pinili ko siya. Oo, sabi niya, ang kanyang boses ay malambot. At dahil mahal kita, hindi kita pinigilan. Hindi kita mapigilan matigas ang ulo mo tulad ng iyong lola. Natawa ako ng bahagya. Sabi nga ni Itay, ang ngiti ni Don Ramon ay kumupas nang banggitin ko ang aking ama. Pasensya na sa pagkawala ng iyong ama anak. Hindi ako nakadalo sa libing. Bakit hindi kayo pumunta? Tanong ko, hindi ko napigilan ang aking sarili. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay may lalim. Dahil hindi ako sigurado kung matatanggap mo ako. 5 taon kang hindi nakipag-usap sa akin, Mariel. Hindi ko alam kung gusto mo akong makita. Hindi ko alam kung ano ang gusto ko, sagot ko ng tapat. Pero nandito ako ngayon, hindi ba? Oo, sabi niya, ang kanyang boses ay may kasiyahan. At may mga bagay akong kailangan mong malaman. Kumuha siya ng isang folder mula sa kanyang drawer at inilapag sa mesa. Alam mo ba kung paano nakuha ni Rafael ang kanyang posisyon bilang direktor? Tanong niya. Nagsumikap siya, sagot ko, ngunit ang mga salita ay parang walang laman. Umiling si Don Ramon. Hindi anak, ako ang nagrekomenda sa kanya. Nanlamig ako. Ano? Ako ang nagrekomenda kay Rafael sa kumpanya, ulit niya. Hindi niya alam, akala niya siya mismo ang nakakuha ng posisyon. Tiningnan ko siya, hindi makapaniwala. Bakit ninyo ginawa iyon? Para sa'yo, sagot niya, ang kanyang boses ay matatag. Noong ikinasal kayo, nakita ko kung gaano mo siya kamahal. At kahit na hindi ko siya gusto kitang makita na masaya. Kaya ginamit ko ang aking mga koneksyon, sinigurado kong makakakuha siya ng magandang posisyon. Akala ko kung magiging maganda ang kanyang trabaho, magiging maganda rin ang pagtrato niya sa'yo. Pero, ang aking boses ay nanginginig. Pero hindi ko alam ito. Bakit hindi ninyo sinabi sa akin? Dahil alam kong hindi mo ito tatanggapin, sabi niya. Alam kong gusto mong patunayan na kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa.
At iyon ang dahilan kung bakit hindi kita pinilit na pumasok sa Santos Holdings noong una. Tumingin ako sa kanya, ang aking isipan ay puno ng mga tanong. So, ang lahat ng achievement niya, ang lahat ng pinagmamalaki niya, galing sa akin, kinumpirma ni Don Ramon. Ang kanyang posisyon, ang kanyang sweldo, ang kanyang reputasyon, lahat ng iyon ay dahil sa akin. At ngayong nakita ko kung paano kanya tratuhin, alam ko ng oras na para itigil ang lahat. Tumayo siya at lumapit sa bintana, ang kanyang mga kamay ay nasa likod. Ang taong walang utang na loob ay hindi karapat-dapat sa biyaya. Sabi niya, ang kanyang boses ay malamig. Bukas mawawala ng trabaho si Rafael. Hindi dahil sa gusto kong maghiganti, kundi dahil hindi siya karapat-dapat sa posisyon na ibinigay ko sa kanya. Ang aking puso ay tumibok ng malakas. Tito, alam kong mahirap itong marinig, sabi niya lumingon sa akin. Pero kailangan mong malaman ang katotohanan. Si Rafael ay hindi kailanman naging karapat-dapat sa'yo. At hindi na siya makakatakas sa mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Umupo ako, ang aking isipan ay naglalaban. Dapat ba akong matuwa? Dapat ba akong malungkot? Ang lalaking pinakasalan ko, ang lalaking minahal ko ay hindi kailanman naging kung ano ang inaakala ko. May isa pang bagay, Tom, sabi ni Don Ramon, bumalik sa kanyang mesa. Kumuha siya ng isang tansong card mula sa kanyang drawer at inilapag sa harap ko. Ito ang susi sa bagong simula mo, sabi niya. May trabaho kang naghihintay dito sa Santos Holdings kung gusto mo. Tiningnan ko ang card, ang pangalan ko ay nakaukit dito, Maria Elena Santos, Senior Vice President for Operations. Tito, hindi ako sigurado. Hindi kita pinipilit. Sabi niya, ang kanyang boses ay malambot. Pero gusto kong malaman mo na may lugar ka dito. Hindi dahil sa kawawa ka, kundi dahil karapat-dapat ka. Ikaw ang tagapagmana ng pangarap ng iyong Lola Mariel. At oras na para tanggapin mo iyon. Tiningnan ko ang card, ang aking mga kamay ay nanginginig. Ang tagapagmana ng pangarap, ang mga salitang iyon mula sa litrato. Ang mga salitang hindi ko maintindihan hanggang ngayon. Pero, biglang tumunog ang aking telepono, na putol ang aking mga iniisip. Tiningnan ko, ito si Tita Nena ang tumatawag. Pasensya na, Tito, sabi ko, sinagot ang tawag. Tita Nena. Mariel, ang boses ni Tita Nena ay nangginginig, puno ng takot. Mariel, may mga taong pumunta dito sa bahay ng Dimagiba. Sinasabi nila na may utang ang pamilya at kukunin nila ang bahay. Nanlamig ako. Ano, sino ang mga taong iyon? Hindi ko alam, iyak ni Tita Nena. Pero sinasabi nila na may hawak silang dokumento na ang bahay ng Dimagiba ay isasangla dahil sa utang. Tumingin ako kay Don Ramon, ang aking mga mata ay puno ng takot. Tito, ano ang nangyari? Tanong niya, ang kanyang boses ay seryoso. Ang bahay ng Dimagiba, bulong ko. May mga taong kumukuha nito. Sinasabi nila na may utang ang pamilya. Bakit? Iyang gimagamata ni Don Ramon ay kumislap, isang bagay na hindi ko maintindihan. Mariel, anak, may dala ka bang kwaderno? O, sagot ko, ang kwaderno ni Lola. Buksan mo ito, sabi niya. Hanapin ang pangalan ng Dimagiba. May makikita kang isang bagay na magpapaliwanag ng lahat. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang kinuha ko ang kwaderno mula sa aking bag. Binuksan ko ito, ang aking mga mata ay naghahanap ng pangalan ng Dimagiba. At doon sa pagitan ng mga pahina natagpuan ko ito, ang tala na hindi ko napansin noon. Ang tala na nagsasabi na ang bahay ng Dimagiba ay pag-ari ng pamilya Santos. Ang bahay bulong ko, ang aking mga mata ay lumalaki. Ang bahay ng Dimagiba ay sa inyo. Hindi, anak. Sabi ni Don Ramon, ang kanyang boses ay mahinahon. Ang bahay ng Dimagiba ay sa iyo. Alam mo ba kung ano ang nangyari? Nawalan ako ng trabaho. Dahil sa asawa mong yan, ang business ni Rafael ay umalinggaw sa buong bahay, sabay bagsak ng kanyang leather bag sa sahig na parang bomba. Napatigil ako sa pag-aayos ng mga lumang kahon sa sulok ng kwarto. Hindi ako dapat nandito, pero kailangan kong kunin ang ilang gamit na naiwan ko. Hindi ko inaasahan na makakasalubong ko sila. Paano nangyari? Nanginginig na tanong ni Donna, ay siya, ang kanyang muka ay namutla. Nademote ako, hindi na-terminate ako Sigaw ni Rafael, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinupunasan ang kanyang muka. Sinabi nila na violation of professional ethics at lack of managerial competence. Ako ang director, pinagmuka akong tanga sa harap ng lahat. Umakyat ako ng 2 hakbang pababa ng hagdan, hindi ko napigilan ang aking sarili. Narinig ko ang bawat salita.
Ang lalaking ito, ang lalaking nagpalayas sa akin, ay nawalan ng lahat. Rafael, tawag ko ang aking boses ay kalmado. Lumingon siya, ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa galit nang makita ako. Ikaw ang may kasalanan nito. Wala akong ginawa. Sagot ko na natiling matatag. Hindi ako ang nagpatanggal sa iyo. Pero alam mo kung sino nin. Sigaw niya lumapit sa akin. Ang tiyuhin mo, Don Ramon Santos. Sinabi sa akin ng isang direktor, dapat mong tanungin ang iyong asawa o mas tama ang kanyang tiyuhin. Nanlamig ang aking katawan, kaya ganito pala. Tinupad ni Don Ramon ang kanyang pangako. Don Ramon Santos, bulong ni Donna Alicia ang kanyang muka, ay lalong namutla. Ang kapatid ng matandang ising. Lumingon si Rafael sa kanyang ina. Kilala mo siya? Ang mga kamay ni Donna Alicia ay nanginginig habang kumapit siya sa upuan. Rafael, anak, may kailangan akong sabihin sa iyo. Ano't sigaw ni Rafael? May itinatago ka ba sa akin? Umupo si Donna Alicia, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. 10 taon na ang nakalilipas, noong halos mabangkarote ang negosyo ng iyong ama, humiram ako ng pera kay Ising Santos. Magkano's tanong ni Rafael, ang kanyang boses ay pause. 500,000 piso, bulong ni Donna Alicia. Hindi ko na ito nabayaran, akala ko nakalimutan na niya, matanda na siya noon, akala ko hindi na niya maaalala. Tumawa si Rafael ng mapait, isang tawa na walang saya. Kaya pala ang bahay na ito, ang lahat ng ito, ang bahay na ito ay hindi sa atin. Sabi ni Donna Alicia, ang kanyang boses ay basag. Ang bahay na ito ay pag-aari ng pamilya Santos. At kung totoo ang sinasabi mo tungkol kay Don Ramon, mawawala sa atin ang lahat. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sigaw ni Rafael, ang kanyang mga kamay ay nasa ulo. Bakit mo itinago sa akin ang lahat? Akala ko hindi na nila maaalala, iyak ni Donna Alicia. Akala ko ligtas na tayo. Tumalikod ako, hindi ko na kayang panoorin ang eksenang ito. Ang pamilyang ito, ang pamilyang nagpaalipin sa akin, nagpababa sa akin, ay nasisira na sa harap ng aking mga mata. At sa kabila ng lahat, hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o malungkot. Umalis ako ng bahay nang walang imik. Hindi ko na kailangan ang mga gamit na iyon. Ang kailangan ko ay nasa akin na ang kwaderno ni Lola, ang litrato, at ang susi sa bagong buhay. Pagdating ko sa bahay ni Lola Ising, umupo ako sa lumang mesa sa kusina at binuksan ang kwaderno. Ang mga pahina ay dilaw na, ang sulat kamay ay luma pero malinaw. Nakita ko ang tala tungkol sa bahay ng Dimagiba, ang lupa, ang titulo, ang lahat. Ang bahay na iyon na naging kulungan ko sa loob ng 5 taon ay pag-ari ko. Maaari kong kunin ito. Maaari kong palayasin sila. Maaari kong iparamdam sa kanila ang sakit na naramdaman ko noong itinapon nila ako. Pero naalala ko ang mga salita ng aking ama sa kanyang huling liham. Ang paghihiganti ay hindi magdadala sa iyo ng kapayapaan. Kumuha ako ng telepono at tinawagan si Attorney Salazar. Attorney, sabi ko, ang aking boses ay matatag. May paraan ba para makuha natin ang bahay nang hindi sila nawalan ng tirahan? May katahimikan sa kabilang linya. Miss Mariel, naiintindihan mo ba kung ano ang sinasabi mo? Ang pamilyang iyon ay nagpalayas sa iyo ng walang awa. Alam ko, sagot ko. Pero hindi ako magiging katulad nila. Hindi ko nais na mawalan sila ng tirahan. Gusto ko lang malaman nila na hindi na nila ako kayang kontrolin, na hindi na nila kayang apihin ang sinuman. Gagawin ko ang aking makakaya, sabi ni Attorney Salazar. May mga legal na option tayo. Ang bahay ay maaaring maibenta sa halip na makuha para may matirahan pa rin sila. Salamat, Attorney. Pagkatapos kong ibaba ang tawag na pabuntong hininga ako. Hindi ito ang paghihiganti na inaasahan ng iba. Pero ito ang paghihiganti na pipiliin ko, ang paghihiganti na hindi sumisira sa aking pagkatao. Biglang may malakas na katok sa pinto. Napatigil ako. Buwisit ka, Mariel, lumabas ka dyan. Ang boses ni Rafael. Lasing na lasing. Binuksan ko ang pinto ng dahan-dahan. Nakatayo siya sa harap ko, ang kanyang mga mata ay pula, ang kanyang damit ay gusot. Ang dating gwapo at kumpiyansang lalaki na pinakasalan ko ay wala na sa lugar niya, ay isang taong puno ng galit at kapaitan. Buwisit ka, sinira mo ang buhay ko, sigaw niya, ang kanyang hininga ay mabango ng alak. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata, ang aking puso ay kalmado. Hindi ako ang sumira ng buhay mo, Rafael. Ikaw mismo ang sumira nito noong pinili mong tapakan ang pagkatao ko. Wala kang magagawa, sigaw niya, ang kanyang mga kamay ay kumakawag. Babalik ka sa akin, walang ibang magmamahal sa iyo. Tingnan mo ang sarili mo, sino ang magkakagusto sa isang babaeng iniwan.
Ngumiti ako ng bahagya ang ngiting iyon na hindi ko napigilan kapag ang sakit ay sobra na. Mali ka, sabi ko ang aking boses ay malamig at malinaw. May nagmamahal sa akin at hindi mo siya kilala. Ang mga mata ni Rafael ay kumislap ng pagkalito, pagkatapos ay galit. Sino sabihin mo sa akin kung sino, isinara ko ang pinto ang tunog ng lock ay malakas sa katahimikan ng gabi. Narinig ko ang kanyang mga sigaw, ang kanyang mga suntok sa pinto, pero hindi na ako kumibo. Tumayo lang ako doon, ang aking kamay ay nasa dibdib, nararamdaman ang tibok ng aking puso. Sa labas sa dilim, may isang itim na sasakyan na nakapark sa malayo. Ang bintana ay dahan-dahang bumaba at ang mukha ni Don Ramon ay lumitaw, ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Rafael na pasuray-suray na naglalakad palayo. Sundan mo siya, utos niya kay Lino na nakaupo sa tabi niya. Siguraduhing hindi na siya lalapit sa aming pamangkin. O tito, sagot ni Lino, ang kanyang mga mata ay seryoso. Tiningnan ni Don Ramon ang bahay ni Lola Ising, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Tama ang desisyon mo, Mariel, bulong niya. Hindi mo kailangang maghiganti. Kailangan mo lang manindigan at iyon ang ginagawa mo. Sa loob ng bahay umupo ako sa lumang upuan ni Lola Ising, hawak ang kwaderno sa aking mga kamay. Ang mga luha ay dumaloy sa aking mga pisngi, hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng paglaya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, malaya ako. At hindi ko kailangan ng paghihiganti para maramdaman iyon. Gusto kong bigyan sila ng pagkakataon. Hindi ko kailangan ng bahay na iyon para maging masaya. Narinig ko ang sarili kong mga salita na lumabas sa aking bibig at sa loob ng ilang segundo, may katahimikan sa kabilang linya. Napansin kong tumigil ang pag-type ng aking mga daliri sa lumang mesa ni Lola Ising. Ang umaga ay tahimik, tanging ang tunog ng mga ibon sa labas at ang mahinang pag-agos ng hangin ang kasama ko. Miss Mariel, sabi ni Attorney Salazar, ang kanyang boses ay may halong pag-aalinlangan. Sigurado ka ba karapatan mo ang bahay na iyon? Ang pamilyang iyon ay nagpakita sa iyo ng labis na kalupitan. Ang bahay na iyon ay maaaring maging simula ng kanilang pagbabayad. Napabuntong hininga ako, ang aking mga mata ay dumako sa bintana. Nakita ko ang lansangan na tahimik, ang mga puno ng mangga na dating pinagtataguan ko noong bata pa ako. Ang karapatan ko ay hindi nasusukat sa isang bahay, attorney. Ang dignidad ko ay hindi nabibili ng pera. Hayaan natin silang mamuhay, ngunit may kondisyon. Anong kondisyon, Miss Mariel? Gusto kong bayaran nila ang utang na iyon. Ang 500,000 pesos na inutang ng pamilya Di Magiba kay Lola Ising. Bigyan natin sila ng 5 taon. May interes siyempre, pero mababa. Hindi ko kailangan ng bahay para patunayan na ako ay may halaga. Kailangan ko lang malaman nila na hindi na nila ako kayang kontrolin. May mahabang katahimikan. Pagkatapos ay narinig ko ang mahinang pagtawa ni Attorney Salazar, hindi panunuya, kundi paghanga. Miss Mariel, sa loob ng 30 taon ng aking pagseserbisyo sa Pamilya Santos, hindi pa ako nakakita ng ganitong klaseng desisyon. Ang iyong ama ay magiging proud sa iyo. Naramdaman ko ang init sa aking dibdib. Salamat, attorney. Pakisabi na lang sa akin kung ano ang mga susunod na hakbang. Ipapaprocess ko ang papeles ngayon at ipapaalam ko sa pamilya Di Magiba ang kondisyon. Pagkatapos kong ibaba ang tawag, tumayo ako at lumapit sa bintana. Ang araw ay sumisikat na, ang liwanag ay sumasala sa mga dahon ng mangga sa labas. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, hindi ako nakaramdam ng bigat sa aking dibdib. Hindi ako naghiganti, pero hindi rin ako nagpatalo. Kumuha ako ng isang tasa ng kape, ang init nito ay kumalat sa aking mga kamay. Naisip ko si Rafael, ang lalaking minsan kong minahal, ang lalaking nagtapon sa akin tulad ng basura. Hindi ko alam kung ano ang gagawin niya sa balitang ito, pero hindi na iyon ang problema ko. Ang problema ko ngayon ay kung paano ko sisimulan ang bagong buhay na ito. 2 araw ang lumipas nang matanggap ng pamilya Di Magiba ang sulat mula kay Attorney Salazar. Hindi ako naroon nang iabot ito, pero kalaunan ay nalaman ko ang nangyari mula kay Tita Nena na siyang nakakita kay Donna Alicia habang binabasa ang sulat sa harap ng kanilang bahay. Anak, sabi ni Tita Nena, habang nakaupo sa aking kusina, ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang may itinatagong balita. Sana nakita mo ang mukha ni Donna Alicia kanina. Namumula, nanginginig, parang may nakita siyang multo. Anong ginawa niya? Tanong ko, hindi ko mapigilan ang aking pag-usisa. Nagbasa siya ng sulat, pagkatapos ay napasigaw siya. Bakit niya ito ginagawa pagkatapos ng lahat ng ginawa natin sa kanya? Ginaya ni Tita Nena ang boses ni Donna Alicia, mataas at nanginginig.
Tumakbo siya sa loob ng bahay na parang hinahabol ng demonyo. Napangiti ako ng bahagya. At si Rafael, sabi ni Tita Nena, ang kanyang kilay ay nagtaas. Lumabas siya ng bahay, binasa ang sulat, at pagkatapos ay tumawa siya. Hindi yung masayang tawa, yung tawang may kapaitan. Kawawa naman tayo, sabi niya. Nililibang niya tayo. Pero nakita ko ang kanyang mga kamay, nanginginig sila. Takot siya, Mariel. Takot na takot. Tumango ako, hindi nagsalita. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman, kasiyahan, awa, siguro pareho. Pero may sinabi si Attorney Salazar, patuloy ni Tita Nena. Sinabi niya, kung hindi ninyo susundin ang kasunduan, mawawala sa inyo ang bahay. Ito ang huling pagkakataon ninyo. Tumayo si Tita Nena at lumapit sa akin, hinawakan ang aking balikat. Anak, alam kong hindi mo ito ginawa para magmukhang mabait. Pero gusto kong malaman mo, proud ako sa iyo. Hindi lahat ay kayang gawin ang ginawa mo. Hindi ko alam kung mabait ba ito, Tita A. Sabi ko, ang aking boses ay mahina. Ginawa ko lang kung ano ang tama. At iyon ang dahilan kung bakit ito ay mabait. Sabi niya, hinawakan ang aking kamay. Ang totoong kabaitan ay hindi madali. Madali ang maghiganti. Mahirap ang pumili ng tama. Lunes ng umaga, eksaktong 1 linggo, pagkatapos ng lahat, tumawid ako sa mga pintuan ng Santos Holdings. Ang gusali ay mataas, makintab, puno ng mga taong nagmamadali. Ang aking unang araw bilang assistant manager. Nakaramdam ako ng kaba, pero hindi ang kaba na nararamdaman ko tuwing haharap kay Donna Alicia. Ito ay ibang klase. Ito ay ang kaba ng isang bagong simula. Mars, sigaw ni Lino, mula sa lobby, ang kanyang mga braso ay nakabuka. Nakasuot siya ngayon ng mamahaling suit, ang kanyang buhok ay maayos na naayos. Handa ka na bang sakupin ang mundo? Lino, huwag kang masyadong maingay. Sabi ko, napangiti ako sa kabila ng aking sarili. Hindi pa nga ako nagsisimula. Hindi mo kailangang magsimula, Mars. Kailangan mo lang ipagpatuloy kung ano ang ginagawa mo, pagiging mahusay. Sinamahan niya ako sa aking opisina, isang maliit na kwarto, sa 11 palapag, may bintana na tanaw ang buong syudad. Sa mesa, may bagong laptop, isang organizer, at isang maliit na note na nakasulat, para sa susunod na henerasyon ng Santos. Ang Tito Ramon ay may kumpiyansa sa iyo, sabi ni Lino, habang nakasandal sa pintuan. At alam mo kung ano tama siya. Nakita ko kung paano mo hinawakan ang lahat, ang bahay, ang pamilya, di magiba ang sarili mo. Hindi lahat ay kayang gawin iyon. Hindi ko ginawa para patunayan ang anuman. Sabi ko, umupo ako sa aking upuan. Ginawa ko lang kung ano ang tama. At iyon ang dahilan kung bakit ikaw ay karapat-dapat dito. Sabi niya, ngumiti siya. Basta kung may kailangan ka, nandito lang ako. At huwag mong kalimutan, ha? Ang pamilya natin ay laging nandito para sa iyo. Tumango ako, ang aking mga mata ay nakaramdam ng init. Salamat, Lino. Pagkatapos niyang umalis, tumingin ako sa paligid ng aking opisina. Ang mga dingding ay puti, malinis, walang kahit anong dekorasyon. Ito ay isang blankong canvas, katulad ng aking bagong buhay. Sa mga sumunod na araw, mabilis kong natutunan ang aking trabaho. Ang Santos Holdings ay may mga proyekto sa buong bansa, real estate, agrikultura, teknolohiya. Bilang assistant manager ako, ang namamahala sa mga ulat, sa mga meeting, sa mga desisyon na kailangang gawin. Sa una, may mga nagdududa. Narinig ko ang mga bulungan sa hallway, siya ba ang pamangkin ni Don Ramon? Anong alam niya sa negosyo? Hindi ba siya yung babaeng iniwan ng asawa? Pero hindi ako nagpatalo. Dumating ako ng maaga, umalis ako ng huli. Nag-aral ako ng mga ulat, nagtanong ako sa mga eksperto, nagkamali ako pero natuto ako. At unti-unti nagsimula silang tumingin sa akin ng may paggalang. Isang hapon may kumatok sa aking pintuan. Binuksan ko ito at nakita ko ang isang babae, mga 25 anyos, may mahabang buhok, may suot na salamin. Nakangiti siya, may dala siyang maliit na paso. Hi, sabi niya, ang kanyang boses ay magaan. Ako si Karen, mula sa accounting. Narinig ko na bago ka rito, gusto ko lang i-welcome ka. Thank you, sabi ko, tinanggap ko ang paso. Ang laman nito ay isang maliit na halaman, berde sariwa, may mga dahon na sumisikat sa liwanag. Para sa bagong simula mo, sabi niya, ngumiti siya. Ang halaman na ito ay madaling alagaan. Kailangan lang nito ng liwanag at tubig, at hindi ito mamamatay kahit na nakalimutan mo ito ng ilang araw. Katulad ng pag-asa, alam mo, napangiti ako. Salamat, Karen. Hindi ko alam na may ganitong klaseng tao sa opisina na ito. Marami ka pang makikilala, to, sabi niya, tumango siya. Basta kung may kailangan ka, nandito lang ako.
Ang accounting ay nasa ikapitong palapag. Madalas akong nasa pantry kapag break. Tumango ako, inilagay ko ang halaman sa aking mesa. Salamat ulit, pahalagahan ko ito. Walang anuman, sabi niya at umalis siya. Tiningnan ko ang maliit na halaman, ang mga dahon nito ay kumikislap sa liwanag ng araw. Para sa bagong simula, bulong ko. Tama si Karen, ito ay isang bagong simula. At sa unang pagkakataon, handa akong yakapin ito. Ang mga araw ay naging linggo, at ang mga linggo ay naging isang buwan. Natuto akong mag-navigate sa mundo ng Santos Holdings, ang mga politika, ang mga relasyon, ang mga desisyon na may malalaking kahihinatnan. Hindi ito madali, pero natagpuan ko ang aking sarili na mas masaya kaysa noong mga nakaraang taon. Isang gabi nakaupo ako sa aking opisina, tinitingnan ang mga ulat na kailangan kong tapusin. Ang syudad sa labas ay kumikislap sa mga ilaw nito, ang mga sasakyan ay dumadaloy sa mga lansangan. Ang aking telepono ay nag-vibrate. Akala ko ito ay si Lino, madalas siyang nagte-text sa akin ng mga biro tuwing gabi. Pero nang tingnan ko ang screen, nakita ko ang isang numero na hindi ko kilala. Binuksan ko ang mensahe. Alam kong hindi mo ako kilala, pero kailangan kitang makausap. May sasabihin ako tungkol kay Rafael na dapat mong malaman. Tumigil ang aking puso. Napatigil ako, ang aking mga daliri ay nanigas sa telepono. Si Rafael. Bakit may taong nagte-text sa akin tungkol kay Rafael? Akala ko ba ay tapos na ang lahat? Dahan-dahan kong tinipa ang aking sagot. Sino ka? Ilang segundo ang lumipas. Pagkatapos ay dumating ang sagot. Ako si Karen, ang sekretarya ni Rafael sa dating kumpanya. May ebidensya ako na hindi mo dapat palampasin. Tumingin ako sa maliit na halaman sa aking mesa, ang halaman na ibinigay sa akin ni Karen. Ang babaeng may mabait na ngiti, ang babaeng nagsabi ng para sa bagong simula. Ang parehong pangalan. Ang aking kamay ay nanginginig habang hawak ko ang telepono, ang liwanag ng screen ay sumasalamin sa aking mga mata. Ang halaman ay tila mas madilim ngayon, ang mga dahon nito ay tila may lihim na itinatago. Alam kong hindi mo ako kilala, pero kailangan kitang makausap. May sasabihin ako tungkol kay Rafael na dapat mong malaman. Tumigil ang puso ko. Ang mga daliri ko ay nanigas sa telepono, ang liwanag ng screen ay sumasalamin sa aking mga mata. Si Rafael. Bakit may taong nagte-text sa akin tungkol kay Rafael? Akala ko ba ay tapos na ang lahat? Dahan-dahan kong tinipa ang aking sagot. Sino ka? Ilang segundo ang lumipas. Pagkatapos ay dumating ang sagot. Ako si Karen, ang sekretarya ni Rafael sa dating kumpanya. May ebidensya ako na hindi mo dapat palampasin. Tumingin ako sa maliit na halaman sa aking mesa, ang halaman na ibinigay sa akin ni Karen. Ang babaeng may mabait na ngiti, ang babaeng nagsabi ng para sa bagong simula. Ang parehong pangalan. Ang aking kamay ay nanginginig habang hawak ko ang telepono. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Bawat oras, bawat minuto, ang mga salita ni Karen ay umiikot sa aking isipan. May ebidensya ako. Ebidensya ng ano? Ano pa bang kailangan kong malaman tungkol kay Rafael? Hindi ba sapat na ang lahat ng nangyari? Kinaumagahan nagpa siya akong makipagkita sa kanya. Pinili niya ang isang tahimik na coffee shop sa may Intramuros, malayo sa opisina, malayo sa mga taong maaaring makakilala sa akin. Nang pumasok ako, nakita ko siyang nakaupo sa sulok, may suot na itim na blazer, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pinto. Ate Mariel, sabi niya, tumayo siya nang makita ako. Ang kanyang boses ay mas seryoso kaysa noong una kaming magkita. Salamat sa pagpunta. Umupo ako sa harap niya. Karen, ang sekretarya ni Rafael. Tumango siya, ang kanyang mga mata ay may kakaibang lungkot. Oo, at alam kong nagtataka ka kung bakit ako nag-text sa iyo, lalo na't binigyan kita ng halaman nung isang linggo. Oo, sabi ko, ang aking boses ay matatag, kahit na ang aking puso ay mabilis na tumitibok. Bakit mo ginagawa ito? Huminga siya ng malalim, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa mesa. Alam kong hindi ko dapat ginagawa ito, pero hindi ko kayang mapanood kang maging tanga. Inilabas niya ang isang maliit na USB mula sa kanyang bag, inilagay ito sa harap ko. Si Rafael, may relasyon siya kay Cynthia, ang HR manager. Ang mundo ay tila huminto. Narinig ko ang mga salita niya, pero parang hindi ito pumasok sa aking utak. Ano? Sa loob ng 2 taon, ate, sabi ni Karen, ang kanyang boses ay nanginginig. Habang ikaw ay nasa bahay nag-aalaga sa kanyang ina, naghihintay sa kanya, siya ay kasama si Cynthia. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa iyo noon. Hindi ko alam kung paano mo ito matatanggap. Tiningnan ko ang USB. Ang maliit na piraso ng plastik na ito
ay naglalaman ng mga lihim na itinago ni Rafael sa akin sa loob ng 2 taon. 2 taon ng kasinungalingan, 2 taon ng pagtitiwala na binasag. Narito ang mga ebidensya, sabi ni Karen itinulak ang USB palapit sa akin. Mga mensahe larawan at recording ng mga tawag, lahat ng kailangan mong malaman. Hindi ako kumibo. Ang aking mga mata ay nakatitig sa USB, ang aking isip ay puno ng mga tanong. Paano bakit hindi ba sapat na ang pagmamahal na ibinigay ko? Hindi ba sapat ang lahat ng sakripisyo? Bakit mo ito ginagawa, Karen? Tanong ko ang aking boses ay paos. Bakit mo ako tinutulungan? Napabuntong hininga siya. Dahil nakita ko kung paano kanya tratuhin. Nakita ko kung paano kanya pinag-usapan sa opisina na para kang walang halaga. At alam ko na may mabuting puso ka. Hindi mo deserve iyon, ate. Napahinto siya, ang kanyang mga mata ay may luha. At naranasan ko rin iyon. Ang maging tanga para sa isang taong hindi naman karapat-dapat. Kinuha ko ang USB, ang aking mga daliri ay nanginginig. Salamat, Karen. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Hindi mo kailangan, sabi niya, gumiti siya ng malungkot. Basta alagaan mo ang sarili mo. Ipakita mo sa kanila na hindi kanila kayang sirain. Umalis ako sa coffee shop na may dalang USB. Ang bigat nito ay tila mas mabigat kaysa sa dapat dala nito ang mga lihim na maaaring magpabago ng lahat. Pag-uwi ko sa aking apartment, umupo ako sa harap ng aking laptop. Ang USB ay nasa aking palad. Huminga ako ng malalim. Kaya ko ito, bulong ko sa sarili ko. Kaya kong harapin ang katotohanan. Isinaksak ko ang USB. Ang screen ay nagliwanag at nagsimula akong mag-scroll sa mga ebidensya. Ang mga mensahe, mga text na puno ng pagmamahal na hindi ko natanggap. Miss na kita, Cynthia. Ikaw ang dahilan kung bakit ako bumabangon tuwing umaga. Ang mga larawan sila ni Cynthia sa mga restaurant, sa mga hotel, sa mga lugar na sinabi niyang business trip. Ang mga recording, ang kanyang boses, ang kanyang tawa, ang kanyang mga salita na puno ng kasinungalingan. Ang bawat mensahe, bawat larawan, bawat recording parang kutsilyo na bumabasag sa aking puso. 2 taon. 2 taon kong inisip na ako ang may kasalanan. 2 taon kong sinisi ang sarili ko sa pagiging hindi sapat. 2 taon kong tinanggap ang lahat ng pagmamaltrato, ang mga masasakit na salita ng kanyang ina, ang mga pagpapabaya ni Rafael dahil akala ko ako ang may problema. Pero hindi. Hindi ako ang may kasalanan. Hindi ako nabaliw. Siya ang mali. Ang mga luha ay dumaloy sa aking mga pisngi. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng kaluwagan. Ang paglaya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, naramdaman kong hindi ako ang sira. Hindi ako ang kulang. Siya ang nagtago ng katotohanan. Siya ang nagtaksil. Pinunasan ko ang aking mga luha, tumayo ako. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin, ang babae na dumaan sa lahat ng ito, ang babae na pinagtaksilan, ang babae na itinapon, pero nakatayo pa rin. Mas malakas. Mas matalino. Hindi ako matatakot sa iyo, Rafael, sabi ko sa salamin. Hindi na ako matatakot kanino man. Kinabukasan nagpa siya akong harapin siya. Hindi para magalit. Hindi para magmakaawa. Para magpaalam sa totoong kahulugan ng salita. Tumayo ako sa harap ng bahay ng mga dimagiba. Ang bahay na minsan kong tinawag na tahanan. Ang bahay kung saan ako ay pinagmaltrato, pinagkaitan, pinagtaksilan. Huminga ako ng malalim, itinulak ko ang pinto. Si Donna Alicia ang nagbukas. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ako. Anong ginagawa mo dito? Ang kanyang boses ay puno ng puot. Hindi ka pa ba nahihiya? Bumalik ka pa rito. Hindi ko siya pinansin. Tumingin ako sa loob, nakita ko si Rafael na nakaupo sa sofa, may hawak na baso ng alak, ang kanyang mukha ay namumula. Nang makita niya ako, napatigil siya. Ang baso ay halos mahulog sa kanyang kamay. Kailangan nating mag-usap. Sabi ko, ang aking boses ay kalmado. Lumapit ako, inilagay ko ang USB sa mesa. Alam ko ang lahat, Rafael, tungkol kay Cynthia. Ang kulay ng kanyang mukha ay nagbago, mula pula naging puti. Napatigil siya, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa USB. Malinaw ang lahat. Walang nangyari. Ang kanyang boses ay nanginginig. Huwag mo nang dagdagan ang kasinungalingan. Sabi ko, ang aking boses ay malamig. Sapat na. Si Donna Alicia ay nakatayo sa gilid, ang kanyang bibig ay nakabukas, hindi makapagsalita. Sa unang pagkakataon, wala siyang masabi. Sa unang pagkakataon, siya ang natigilan. Tumingin ako kay Rafael, ang lalaking minsan kong minahal, ang lalaking pinagkatiwalaan ko, ang lalaking nagtaksil sa akin.
Hindi ako naparito para magalit. Sabi ko ang aking boses ay mahinahon. Naparito ako para magpaalam sa totoong kahulugan ng salita. Tumayo ako, tumingin ako sa kanya sa huling pagkakataon. Salamat sa pagtuturo sa akin kung sino talaga ako. Ngayon alam ko na ang halaga ko. Lumingon ako at lumakad papalayo. Narinig ko ang boses ni Donna Alicia Rafael. Anong ibig sabihin nito? Sino si Cynthia Rafael? Pero hindi na ako lumingon. Hindi na ako lumingon. Lumabas ako ng bahay, ang sikat ng araw ay bumagsak sa aking mukha. Huminga ako ng malalim, ang hangin ay sariwa, ang mundo ay tila mas maliwanag. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, malaya ako. Hindi na ako nakatali sa mga kasinungalingan, sa mga pagmamaltrato, sa mga sakripisyo na hindi naman pinahalagahan. Kinuha ko ang aking telepono, tinawagan ko si Don Ramon. Tito Cal, sabi ko, ang aking boses ay matatag. Handa na akong magsimula ng lubusan. Gusto kong patunayan na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Narinig ko ang malambot na ngiti sa kanyang boses. Yan ang gusto kong marinig, anak. Isang buwan ang lumipas. Ang mga araw ay naging linggo, ang mga linggo ay naging buwan, at sa bawat araw lumalaki ang aking kumpiyansa. Nagtrabaho ako ng husto sa Santos Holdings, natuto ako, nagkamali ako, pero hindi ako sumuko. At unti-unti nakita ng lahat ang aking halaga. Isang umaga tinawag ako ni Lino sa kanyang opisina. Ate, sabi niya, ngumiti siya ng malapad. May magandang balita ako para sa iyo. Ano iyon? Tanong ko. Ang board of directors ay nagdesisyon. Sabi niya, inilagay niya ang isang papel sa harap ko. Ikaw ang bagong director ng projects. Napatigil ako, tiningnan ko ang papel, ang aking pangalan, ang aking bagong titulo. Director ng projects, bulong ko. Oo ate, sabi ni Lino, ang kanyang mga mata ay kumikislap. Karapat-dapat ka, pinatunayan mo ito. Tumayo ako sa harap ng aking bagong opisina, isang mas malaking opisina. May malaking bintana na nakaharap sa syudad. Ang aking mesa ay may bagong laptop, mga bagong file, mga bagong responsibilidad. Sa sulok nakita ko ang maliit na halaman na ibinigay ni Karen. Buhay pa rin ito, mas luntian, mas malusog. Para sa bagong simula, bulong kong ngumiti ako. Tumayo ako sa balcony, nakatingin sa syudad. Ang mga gusali, ang mga ilaw, ang mga tao, lahat ay tila maliit mula dito. Pero ako ay nakatayo ng mataas. Hindi dahil sa titulo, hindi dahil sa pera, kundi dahil alam ko na ang aking halaga. Ang aking telepono ay nag-vibrate. Tiningnan ko ang screen, ang numero ni Joshua, ang aking kapatid. Hello Joshua, sabi ko, ang aking boses ay masaya. Alam mo ba ang balita na promote ako? Ate, ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng takot. Ate, si Rafael, na aksidente siya. Malubha ang kalagayan niya, nasa ospital siya. Ang mundo ay tila huminto. Ang aking ngiti ay naglaho, ang aking kamay ay nanigas sa telepono. Si Rafael, na aksidente, malubha. Tumingin ako sa malayo, ang syudad ay tila malabo, ang mga ilaw ay nagsasama-sama. Narinig ko ang boses ni Joshua sa telepono, pero ang mga salita ay hindi na pumapasok sa aking isipan. Sa loob ng isang buwan, itinayo ko ang aking sarili mula sa mga guho ng aking nakaraan. Natuto akong tumayo, natuto akong lumakad, natuto akong mabuhay nang wala siya. Pero ngayon narinig ko ang balitang ito at ang lahat ng aking pinaghirapang kalimutan ay tila bumabalik. Ang aking mga daliri ay kumapit sa rehas ng balcony, ang lamig ng bakal ay kumalat sa aking balat. Tumingin ako sa langit, ang mga ulap ay puti, ang araw ay maliwanag. Ngunit sa loob ko, may isang bahagi na tila na dilim. Si Rafael. Ang lalaking minsan kong minahal. Ang lalaking nagtaksil sa akin. Ang lalaking dapat kong kamuhian. Pero bakit ang aking puso ay tila may bigat na hindi ko maipaliwanag? Joshua. Sabi ko, ang aking boses ay paos. San siya? Aling ospital. Nang marinig ko ang pangalan ng ospital, tumango ako. Sige, pupunta ako. Isinara ko ang telepono, tumingin ako sa malayo. Ang syudad ay patuloy na gumagalaw, ang mga tao ay patuloy na nabubuhay, pero sa sandaling iyon, ang mundo ay tila tumigil para sa akin. Tiningnan ko ang maliit na halaman sa aking mesa, ang halaman ni Karen, ang halaman na sumisimbolo ng pag-asa, ng bagong simula. Dahan-dahan kong hinawakan ang mga dahon nito, ang lambot nito ay nagbigay sa akin ng lakas. Hindi ako natatakot, bulong ko sa sarili ko. Hindi na ako natatakot. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, alam kong hindi ito ang katapusan. Ito ay simula pa lamang ng isang bagong kabanata, isang kabanata na hindi ko inaasahan, isang kabanata
na maaaring magbago ng lahat. Ang imagadingding ng ospital ay puti at malamig. Ang amoy ng antiseptiko ay bumabalot sa akin habang naglalakad ako sa koridor. Ang bawat hakbang ay tila mabigat. Sa labas ng pinto ng kanyang silid, huminto ako. Tiningnan ko ang baso na may pangalan niya, Rafael de Magiba. Ang pangalang minsan kong isinulat kasama ng pangalan ko ngayon ay nakatitig sa akin na parang estranghero. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Nakita ko siya nakahiga sa kama, nakakonekta sa mga makina na pumipintig ng ritmo ng kanyang buhay. Payat siya. Mas payat kaysa noong huli kong nakita siya. Ang kanyang mukha ay maputla, may mga pasa sa kanyang noo, at ang kanyang kamay ay may bendahe. Ang lalaking minsang nagsabing siya ang hari ng kanyang sariling mundo ngayon ay tila maliit, mahina, nag-iisa. Umupo ako sa upuan sa tabi ng kanyang kama. Hindi ako sigurado kung bakit ako nandito. Siguro dahil kailangan kong patunayan sa sarili ko na hindi ako natatakot. Siguro dahil kailangan kong makita na ang takot na minsang idinulot niya sa akin ay wala ng kapangyarihan. Ilang minuto ang lumipas. Ang mga makina ay patuloy na pumipintig. Ang mundo sa labas ay patuloy na gumagalaw. At pagkatapos, dahan-dahan, tila nahihirapan, iminulat niya ang kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay nakatagpo sa akin. Para sa isang sandali, walang nagsalita. Ang kanyang mga mata ay kumurap, tila hindi makapaniwala. At pagkatapos, dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Mariel. Ang kanyang boses ay paus, mahina, halos hindi marinig. Mariel, patawarin mo ako. Narinig ko ang mga salitang iyon, ang mga salitang hinintay ko ng napakatagal, ang mga salitang minsang pinangarap kong marinig. Pero ngayon nang nandito na sila, hindi ko naramdaman ang inaasahan kong sakit o galit. Wala. Tanging isang tahimik na kapayapaan. Tumingin ako sa kanya. Sa kanyang mga mata, ang mga matang minsang nagliwanag kapag nakikita ako ngayon, ay puno ng pagsisisi, ng panghihinayang, ng sakit. Pinatawad na kita, Rafael. Sabi ko, ang aking boses ay kalmado, malinaw. Hindi para sa iyo, kundi para sa akin. Ang kanyang mga luha ay patuloy na dumaloy. Nawala ang lahat sa akin. Ang trabaho, ang bahay, ang dignidad. Napahinto siya, ang kanyang boses ay nanginginig. Karapat-dapat naman ako. Hindi ako sumagot. Tiningnan ko lang siya, ang lalaking minsang minahal ko ng buong puso. Ang lalaking nagtaksil sa akin. Ang lalaking nawala ang lahat. Dahil sa kanyang sariling kayabangan. Dahan-dahan inilapit ko ang aking kamay at hinawakan ang kanyang kamay. Ang kamay na minsang humawak sa akin, nang may pagmamahal, ang kamay na minsang nagturo sa akin, nang may paghamak. Hinawakan ko ito hindi dahil mahal ko pa siya, kundi dahil kailangan kong ipakita sa kanya at sa sarili ko na kaya kong bitawan ang nakaraan ng may awa. Rafael Pat, sabi ko, ang aking boses ay mahina pero matatag. Mabuhay kang mabuti. Iyon na ang pinakamagandang paghihiganti. Inilabas ko ang aking kamay, tumayo ako at tumalikod. Narinig ko ang kanyang paghikbi sa likod ko, pero hindi ako lumingon. Kasi alam ko ang paglalakad na ito palayo sa kanya ay hindi isang pagtakas. Ito ay isang pagpapalaya. Paglabas ko ng ospital, ang araw ay sumisikat ng maliwanag. Ang hangin ay sariwa, ang langit ay bughaw. Tumayo ako sa harap ng ospital, hininga ko ng malalim ang hangin ng kalayaan. Tapos nagbulong ko sa sarili ko. Tapos na talaga. Lumipas ang ilang linggo, ang aking buhay ay nagpatuloy, hindi sa paraang inaasahan ko, kundi sa paraang nararapat sa akin. Tuwing umaga, gumigising ako sa aking maliit na apartment, umiinom ng kape, habang nakatingin sa syudad, at pumapasok sa trabaho nang may ngiti sa aking labi. Isang umaga, habang nakaupo ako sa aking opisina, kumatok si Lino sa pinto. Ate, sabi niya, ngumiti siya ng malapad. May dumating para sa iyo. Inilapag niya ang isang sobre sa aking mesa. Binuksan ko ito, isang imbitasyon. National Conference on Women and Self-Reliance. At nakasulat sa gitna, Keynote Speaker, Maria Elena Santos de Magiba. Napatigil ako. Keynote Speaker, bulong ko. Oo, ating, sabi ni Lino, ang kanyang mga mata ay kumikislap. Kinilala nila ang iyong trabaho, ang iyong kwento, karapat-dapat ka. Tiningnan ko ang imbitasyon, ng aking mga daliri ay dumampi sa papel. Isang taon na ang nakalipas, hindi ko akalain na mararating ko ang lugar na ito. Isang taon na ang nakalipas, akala ko ang aking halaga ay nakasalalay sa pagiging asawa ni Rafael. Pero ngayon nakatayo ako sa aking sariling mga paa, may sariling pangalan, may sariling kwento. Ang araw ng kumperensya ay dumating. Ang entablado ay malaki, ang mga ilaw ay maliwanag, ang mga tao ay marami.
Tumayo ako sa likod ng entablado, ang aking puso ay mabilis na tumibok. Kinakabahan ako, pero sa magandang paraan. Hininga ko ng malalim. Tiningnan ko ang aking mga kamay, ang mga kamay na minsang nagsilbi sa pamilya Di Magiba, ang mga kamay na minsang kumapit sa isang kasal na hindi naman talaga akin. Ngayon ang mga kamay na ito ay humahawak ng mikropono, handang ibahagi ang aking kwento. Magandang umaga sa inyong lahat. Sabi ko, ang aking boses ay malinaw matatag. Ang pangalan ko ay Maria Elena Santos Di Magiba, pero mas kilala ako bilang Mariel. Tumingin ako sa madlang mga babae, mga lalaki, mga batang profesional, mga ina, mga anak. Lahat sila ay nakikinig. Isang taon na ang nakalipas, akala ko na wala na ang lahat sa akin. Ang aking kasal, ang aking pamilya, ang aking pagkatao. May nagsabi sa akin na wala akong halaga. May nagturo sa akin na ang aking sakripisyo ay walang kabuluhan. May nagpapunta sa akin na umalis hindi dahil gusto ko, kundi dahil wala na akong natitira. Napahinto ako. Ang katahimikan ay bumalot sa bulwagan. Pero noong akala ko na wala na ang lahat, natuklasan kong nandyan pa pala ang pinakamahalaga, ang aking sarili. Ang aking dignidad. Ang aking halaga. Hindi ko kailangan ng iba para maging kumpleto. Ako na mismo ang bumubuo sa sarili ko. Ang palakpakan ay dumating, malakas, taos puso nagpupuno sa bulwagan. Gumiti ako. Hindi ang ngiting iyon na minsang ginamit ko para itago ang sakit. Kung hindi ang ngiti ng isang babaeng natagpuan ang kanyang sarili, hindi sa pamamagitan ng iba kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay. Paglubog ng araw, tumayo ako sa harap ng lumang bahay ng aking lola, ang bahay na minana ko, ang bahay na aking inayos, ang bahay na naging simbolo ng aking bagong simula. Ang mga bintana ay may bagong pintura, ang mga halaman ay sariwa, ang hagdan ay matibay. Binuksan ko ang pinto, pumasok ako sa loob. Ang bahay ay tahimik, mapayapa. Sa sulok ng sala may picture frame, ang larawan ng aking ama. Lumapit ako, hinawakan ko ang salamin. Bulong ko, ang aking boses ay puno ng emotion. Tapos na ako, nakatayo na ako. Sana ipinagmamalaki mo ako. Sa aking bulsa, kinuha ko ang luma at kulubot na papel, ang liham na isinulat ng aking ama bago siya pumanaw. Binasa ko ito tulad ng ginagawa ko tuwing kailangan ko ng lakas. Mahal kong Mariel, huwag mong hayaang tukuyin ng iba ang iyong halaga. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera o posisyon, kundi sa kung paano mo tinatrato ang iyong sarili at ang iba. Maging matatag ka, maging mabuti ka, at higit sa lahat mahalin mo ang iyong sarili, sapagkat kung hindi mo kayang mahalin ang iyong sarili, paano mo hihilingin sa iba na gawin ito? Tinupi ko ang liham, inilagay ko ito sa aking bulsa. Tumingin ako sa bintana, ang hardin sa labas ay puno ng mga halaman na aking itinanim. Ang mga dahon ay luntian, ang mga bulaklak ay namumukadkad. Ang hardin na minsang lanta at patay ngayon ay buhay, sagana, maganda. Lumabas ako, tumayo ako sa gitna ng hardin. Ang hangin ay marahan, ang araw ay papalubog sa abot tanaw. Tumingin ako sa langit, ang mga kulay kahel at rosas ay naghahalo, nagpinta ng isang tanawin na puno ng pag-asa. Hindi ko kailangan ng iba para maging kumpleto. Bulong ko sa sarili ko, ang aking mga kamay ay nakapatong sa aking dibdib. Ako na mismo ang bumubuo sa sarili ko. At sa sandaling iyon, mula sa malayo, narinig ko ang tunog ng kampana ng simbahan. Ang parehong tunog na narinig ko sa unang araw ng aking paglaya, ang tunog na minsang nagmarka ng aking pagkawasak. Pero ngayon, habang nakatayo ako sa aking hardin, sa aking bahay, sa aking buhay, ang tunog na iyon ay hindi na nagdadala ng sakit. Ang tunog na iyon ay nagdadala ng kapayapaan. Ang tunog ng isang babaeng natagpuan ang kanyang sarili. Ang tunog ng isang bagong simula. Ngumiti ako, hindi para sa sinuman, para sa sarili ko. At sa kaibuturan ng aking puso, alam ko hindi ito ang katapusan. Ito ang simula ng lahat ng magagandang bagay na naghihintay sa akin. Ang katahimikan ng hapon ay yumakap sa akin. Habang nakatayo ako sa gitna ng hardin, ang bango ng mga bulaklak ay nagpapaalala sa akin kung gaano kalayo na ang aking narating. Noong isang taon, akala ko ang kampana ng simbahan ay nagdadala lamang ng malasakit at pagkawala. Ngayon ito na ang himig ng aking kalayaan. Mga mahal kong tagapakinig, salamat sa inyong pagtitiyaga. Nasamahan ako hanggang sa huling himig ng kwentong ito. Noong isinusulat ko ang mga pahinang ito, paulit-ulit kong binabalikan ang sandaling iyon. Ang sandaling si Mariel ay nakatayo sa harap ng kanyang biyenan. Ang mga kamay ay nanginginig, ang puso ay puno ng takot, ngunit ang mga mata ay may apoy ng determinasyon. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, ngunit sa bawat luhang iniyakan niya,
Tila ba may parte ng aking sarili na sumisigaw, sapat na mahalaga ka, huwag mong hayaang tapak-tapakan ang iyong pagkatao. Ngunit higit sa lahat nais kong ibahagi sa inyo ang isang bagay na aking napagtanto habang isinusulat ang kwentong ito. Sa ating lipunan madalas nating iniisip na ang pagtitiis ay tanda ng kabutihan, na ang pagpapakumbaba ay nangangahulugang pagtanggap ng lahat ng paghamak. Ngunit ang totoo, ang tunay na pagmamahal sa sarili ay may hangganan. Hindi ibig sabihin na mabait ka ay dapat mong hayaang gamitin ka ng iba. Ang pagmamahal sa sarili ay hindi pagiging makasarili, ito ay pagkilala na ikaw ay may halaga, na ang iyong dignidad ay hindi dapat ikompromiso para sa kapakanan ng iba. Kung hindi mo kayang ipagtanggol ang iyong sarili, paano mo maipagtatanggol ang mga mahal mo sa buhay? Ngayon nais kong itanong sa inyo, sa mga nakikinig sa akin ngayon, saan man kayo naroroon. Naglalakbay ba kayo pauwi mula sa trabaho? Nasa kusina ba kayo habang naghahanda ng hapunan? O nakahiga sa kama? Hinahanap ang tamang oras upang makatulog. Nais kong malaman sa mga pagkakataong kayo ay nahaharap sa pagsubok na katulad ng kay Mariel. Ano ang inyong gagawin? Kaya niyo bang bitawan ang isang relasyon na nagpapababa sa inyong pagkatao, kahit gaano pa ito kasakit? Ibahagi ninyo ang inyong mga kwento, ang inyong mga saloobin dito sa ating komunidad. Mayroon tayong ligtas na espasyo upang magpahayag. At kung nakatulong sa inyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at i-share ito sa mga taong maaaring nangangailangan ng lakas ng loob na ito. Naway samahan kayo ng kapayapaan sa inyong paglalakbay. Tandaan ninyo ang inyong halaga ay hindi nasusukat sa kung paano kayo tratuhin ng iba, kundi sa kung paano ninyo tinitingnan ang inyong sarili. Ang halaga ng dignidad. Ang kwentong ito ay isinulat na hango sa mga totoong karanasan ng mga taong nagdaan sa katulad na pagsubok, iniaalay sa lahat ng patuloy na lumalaban para sa kanilang sariling kaligayahan at kapayapaan. Paalala, ang lahat ng karakter at pangyayari sa kwentong ito ay katang-isip lamang, hindi naglalayong manira o manghusga sa sinuman. Ang kwento ay ginawa para sa layuning pangaliw at pagpapalaganap ng positibong mensahe. Ang produksyong ito ay natatangi inedit at sinuri ng maigi, lahat ng karapatan ay pagmamay-ari ng channel na ito. Mangyaring huwag i-re-upload ng walang pahintulot